Bumukas ang dalaga sa pinto ng silid. Ang nagbukas ay ang binata na minsan pa lamang niyang nakita. Ang mabilis na pagkikita muli, samantalang kakikilala pa lamang ni Apledog kay Izzy, hindi niya alam na 7 taon na siyang naghihintay. Dahil din sa kanya, kaya siya pumasok sa landas na ito. Sa sandaling iyon, napansin ng kanyang mabuting kapatid, si 77, ang sitwasyon, habang nagpapalit ng damit si Izzy. Nakita ni Apledog ang laptop sa mesa, sa loob ay ang video ng kompetisyon niya mismo. Ngunit pagkatapos noon, nagmamadaling lumapit si Izzy, isinara ang laptop. May pahiwatig na tinanong ni Apledog kung nais niya siyang pag-aralan, pareho silang manlalaro ng robot competition. Maraming napanalunang pambansang kampyonato si Apledog, ngunit hindi pa rin niya nahawakan ang World Championship. Si Izzy naman ay isang henyo sa mekanika, lihim na sumusubaybay at umiibig kay Apledog sa loob ng 7 taon. Ngayon, sa wakas ay makakatayo na siya sa entablado ng kompetisyon, kasama ang kanyang diyosa bilang isang manlalaro. Gayunpaman, alam ni Izzy ang lahat ng mga galaw ni Apledog, kahit nakapikit ay madali niya itong matatalo. Sa pagkakataong ito, nanalo si Izzy sa pambansang finals. Hindi niya gustong talunin si Apledog, kundi gusto lang niyang isakatuparan ang pangarap nitong matagal ng World Championship para sa kanya. Ngunit ang hindi niya inaasahan, nanalo si Apledog ng slot para sa Asian Championship sa pamamagitan ng personal speed competition, kaya nagulat siyang makita siya sa hotel. Bago ang kompetisyon, inanyayahan ni Izzy si Apledog sa firing range. Alam niya ang gusto niya, ito ang paraan ni Apledog upang mag-relax bago ang bawat laban. Para kay Apledog, nag-ensayo siya sa loob ng 7 taon, at unti-unti, ito rin ang naging gusto niya. Sa kanyang husay sa pagbaril, madali niyang matatalo si Apledog, ngunit sinadya niya itong bigyan ng panalo sa huling mga putok. Bahagyang natuwa si Apledog nang makita niyang nanalo siya. Ngunit ang mahalaga ay nakita niya ang potensyal ni Izzy. Ang pagiging focused at kalmado ang pinakamahalagang katangian sa kompetisyon, kaya gusto niyang imbitahan si Izzy na sumali sa kanyang koponan. Habang papunta sa lugar ng kompetisyon, masayang nag-usap ang dalawa. Sinamantala rin ni Izzy ang pagkakataon na itanong ang matagal na niyang katanungan. Gusto niyang malaman kung bakit biglang naghiwalay ang nagwaging koponan na sinalihan ni Apledog. Gayunpaman, mapaglarong binalik ni Apledog ang tanong kay Izzy. Sa isip ni Izzy, marahil naghiwalay ang solo team dahil naghiwalay sina Apledog at Solo. Ayaw magsalita ni Apledog, kaya hindi na nagtanong pa si Izzy, nag-focus na lang sa pag-enjoy sa kasalukuyang kasiyahan. Para kay Izzy, masaya na siya basta makita niya ang taong gusto niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya nabigo, napanalunan niya ang championship. Ang mga manonood sa studio ay walang humpay na naghiyawan, ngunit hindi nagulat si Izzy. Mumiti lang siya at gumawa ng isang galaw para sa kanyang diyosa. Masiglaring tumugon si Apledog, marahil para kay Izzy, iyon lang ang ibig sabihin ng laban na ito. Nanalo sila sa Asian Championship. Nang umakyat siya upang tanggapin ang parangal, nakita niyang walang medalya si Apledog, kaya isinuot niya ang kanyang medalya dito. Bagamat wala siyang sinabi, ang mainit na medalya ay puno ng kanyang pag-ibig. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Kaya kinabukasan, inutusan niya si 77 na bigyan si Apledog ng tiket sa concert ng paborito niyang mang-aawit sa ilalim ng anonymous na pangalan. Nang matanggap niya ang tiket, nagulat siya, ngunit nahulaan din niyang galing kay Izzy. Dumating siya sa oras, tahimik na nakinig sa kanta sa pinangyarihan, ngunit ang taong inaasahan niyang makita ay nagkaroon ng aksidente. Nakikita si Apledog sa harapan, ngunit biglang pansamantalang nabulag ang mga mata ni Izzy. Matagal nang naantala ang paggamot sa kanyang sakit dahil kay Apledog, ngunit tila hindi na ito maaaring ipagpatuloy, at walang magawa kundi umalis siya. Nang makita siya, labis na nagalit ang kanyang kapatid dahil natatakot itong may mangyari kay Izzy. Habang inooperahan, nalubog ang isip ni Izzy sa dilim, ngunit mayroon ding isang sinag ng liwanag. Iyon ay ang sinag na nagmumula sa diyosa niyang si Apledog. Kahit ilang araw lang ang exposure niya kay Apledog, sapat na iyon upang manatili sa kanyang alaala. Nang magising siya, napagtanto niyang nakapiring pa rin ang kanyang mga mata, alam niyang nabigo ang operation. Pinatibay ng kanyang kapatid ang loob niya, sinabing aayusin ang susunod na operation, at pagkatapos ay iniba ng kanyang kapatid ang paksa. Inihayag ang tunay niyang layunin na magtayo ng isang club. Pagkatapos ng 3 taong paghihiwalay, maraming gustong sabihin si Izzy, ngunit nahihiya pa rin siya. Nakita niyang pumasok ang diyosa sa elevator, magiging isa na naman bang pagkikita na magtatapos. Unti-unting nagsara ang pinto ng elevator, at ang kanyang puso na nagkukunwaring kalmado ay parang nadurog. Ang pag-ibig niya kay Apledog ang tumalo sa kanyang pagkamahiyain. Nagmadali siyang humabol, ngunit huli pa rin siya ng isang hakbang. Sa sandaling ito, magulo rin ang damdamin ni Apledog. Biglang tumunog ang kanyang telepono, tumatawag si Izzy. Naglakas loob siyang sabihin ang iniisip niya. Gusto niya siyang makita, kaya tinanong niya kung nasaan siya. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Apledog na nasa kanyang kwarto siya. Hindi pa tapos ang kwentong ito. Lihim na natuwa si Izzy na humabol siya pagkatapos ng 3 taong pagpapanday. Pareho silang mas naging mature. Ang pinakakuryusong malaman ni Apledog ay kung bakit biglang umalis si Izzy 3 taon na ang nakalipas ng walang paalam. Sa puntong ito, bumalik ang mga alaala 3 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, nanalo sila ng championship ng magkasama. Balak ni Izzy na samantalahin
ang pagkakataong ito para umamin, ngunit hindi niya inaasahang bumalik ang sakit sa kanyang mata. Dahil sa pansamantalang pagkabulag, hindi niya kayang harapin si Apledog, kaya naisip niyang magpagamot muna sa hospital. Ang resulta, nabigo ang operation. Sa sandaling ito, sinabi ng doktor sa kanya ang sitwasyon, kung magpapa-opera ulit, napakataas ng posibilidad na tuluyan siyang mabubulag. Lubos na nabahala si Ezeki, natatakot na hindi na niya makikita pa si Apledog. Kaya, bago ang susunod na operation, palihim siyang pumunta sa bahay ni Apledog. Nakita niya si Apledog na nanghihina dahil sa buhay. Dahil sa sirang ilaw, natapilok si Apledog, ngunit swerte at hindi siya natumba. Ang hitsura lamang ng pagiging sugatan na ito ay labis na nagpasakit sa puso ni Fe na nagtatago sa dilim. Gusto niyang magpakita kay Apledog, ngunit nahadlangan siya ng kanyang sakit. Tanging ang makita ang kanyang pilay na likod ang nagawa niya, tahimik na lumuluha. Hindi luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, kundi ang malalim na pag-ibig niya para sa kanya. Nang gabing iyon, kinuha niya ang brush at nagpinta sa dingding. Ito lang ang tanging magagawa niya para kay Apledog. Walang siya, mayroon pa rin siyang kasama na pintura niya. At bawat pagod na gabi, ang mga bulaklak sa dingding ay magsasabi ng hindi masabi. Mayroon ding mga linya ng paghihikayat at pag-ibigan sa kanya, at isang ilaw na laging nagpapaliwanag sa kanyang daan pauwi. Pagkaraan ng 3 taon, nakaalis na si Ezeki sa sakit sa mata. Maaari siyang magpatuloy sa paglalaro sa ibang bansa, ngunit ang world champion ay nagpasya na bumalik sa bansa upang magpaunlad. Sapagkat ang mga matang ito ay upang makita muli si Apledog, ang championship ay isang layunin din na pinagsikapan niya para sa kanya. Kaya, bumalik siya sa bansa at nagtatag ng isang team kasama ang kanyang kapatid. Ang pangalan ng team ay mayroon ding isang espesyal na kahulugan. Ang isip ay bumalik sa kasalukuyan. Nang makitang tahimik si Ezeki, tinanong ni Apledog ang layunin ng pagbabalik niya sa bansa sa pagkakataong ito. Ikinuwento ni Ezeki sa kanya ang tungkol sa team niya, ang Gigi. Nang marinig ito, agad na tinanong ni Apledog kung may espesyal na kahulugan ang pangalan. Hindi sumagot si Ezeki, inanyayahan niya si Apledog na kumain. Ang resulta ay napansin sila ng 2 babae sa kabilang mesa dahil sobrang gwapo niya. Hula nila na mas matanda si Apledog, nagkamali sa pag-aakalang magkapatid sila, may binabalak sa isip. Nagplano silang hingin ang contact information ni Ezeki mamaya, hindi natuwa si Apledog nang marinig ito. Si Ezeki ay napakamapagmasid din, agad siyang gumawa ng aksyon upang ipakita ang kanyang saloobin, lumapit kay Apledog at napakasweet na sinubuan siya ng bawat kagat. Tuluyang nawala ang selos ni Apledog, ang 2 babae sa tabi ay umiyak na lang. Talaga, ang mga gwapong lalaki ay may nagmamay-ari na. Pagkatapos kumain at bumalik sa hotel, natakot si Ezeki na makita ng kakilala, kaya iminungkahi niyang paunahin si Apledog. Ayaw din ni Apledog na malantad, ang resulta, paghiwalay pa lang nila ay nakasalubong na nga. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng team, nag-ayang kumain sa gabi. Nang makita ang hitsura ni Ezeki na walang ginagawa, hindi pa siya nakakapagsang-ayon ay hinila na siya. Ngunit kakaiba ang napili nilang lokasyon, bumalik sila sa hotpot restaurant kanina. Ang waiter ay tumingin kay Ezeki at nagtataka. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ang lahat ng gwapong lalaki ay malakas kumain. Nagtago-tago si Ezeki, takot na matuklasan, ngunit nang maitaboy niya ang waiter, inanyayahan na naman siya ng masigasig ng mga miyembro ng team. Patuloy siyang sinubuan ng meatball. Kahit gaano pa niya kagusto ang pagkain, magsasawa rin siya kung sobrang dami na. Kahit na nagtitiis siya, gusto pa rin ni Ezeki na pasayahin si Apledog. Nag-text siya sa kanya, sinabing tingnan ang friend circle ng mga miyembro ng team. Nang makita ang larawan nilang kumakain ng hotpot, hindi niya maiwasang matawa sa tuwa. Pagkatapos ng business trip, palihim na iniuwi ulit ni Apledog si Ezeki. Sa pagkakataong ito, kusa siyang tumulong na hubarin ang damit ni Ezeki. Ang resulta ay nahihiya itong tumanggi. Gayunpaman, sa provocation ni Apledog, agad niyang hinila pababa ang zipper at ngumiti rin si Apledog ng may kasiyahan. Lumabas na may allergy si Ezeki, kailangan niyang lagyan ng gamot para mabawasan ang sintomas. Ngunit laging biglang lumalabas ang tatay niya, sa pagkakataong ito, nahuli sila. Pagbukas pa lang ng pinto, nakita na niya ang nakakagulat na eksena, parang sasabog ang ulo niya. Tinawag ng tatay ni Apledog ang kanyang anak sa isang sulok, sa labas ay nagpapakita ng galit at estrikto. Ngunit sa totoo lang ay gusto niyang malaman ang pag-usad nilang dalawa. Nang malaman na matagal na silang magkasama, ang mukha ng tatay niya ay puno ng pagmamalaki at arogansya. Pinuri ang kanyang anak na babae sa pagkakaroon ng kanyang dating style. Gayunpaman, sa future son-in-law na ito, kailangan pa rin niyang maging estrikto. Agad niyang kinuesyon kung ano ang sitwasyon kanina. Walang nagawa si Ezeki kundi hubarin ulit ang damit upang patunayan ang kanyang kalinisan. Napakagaling manligaw ng binata, ilang salita lang ay napangiti na niya si Apledog. Dahil sa pagtitiwala sa magandang ate, wala pang nasasabi ang Ezeki. Sumagot na ang binata, kaya natulala ang lahat ng naroroon. Kahit 2 tanong ang mali niya, matapang pa rin siyang nagpatuloy, makikita na gusto talaga niyang makuha ang autograph. Talaga namang isang tapat na fan ni Solo. Ang unang ilang tanong ay walang pag-aalin lang ang sinagot ng binata, mayroon pa ring basic knowledge.
Ngunit ang susunod na tanong na kung ilang laban ang napanalunan ni Solo ay mas mahirap. Ang tanong na ito ay nagpaisip sa binata, nag-ingay din ang lahat ng naroroon. Pagkatapos ng lahat, maraming laban na ang nilaro ni Solo. Gayunpaman, para kay Apledog, alam na alam niya ito. May kumpiyansa siyang sinabi sa binata na 200 at 79 na laban. Ito nga ang tamang sagot, natuwa rin si Solo na nagpapakita na mahal siya ng kanyang fan. Ngunit hindi niya alam na ang taong nasa likod na nagbigay ng clue ay ang kanyang ex-girlfriend. Ang susunod na tanong ay may nilalaro si Solo na napaka-espesyal na laban, saan ginanap ang laban na iyon? Ang tanong ay napakamalabo, nakita agad ni Apledog na sinasadya itong pahirapan ang tao. Sa pagkakaalam niya, marahil si Solo lang ang nakakaalam, dahil ang laban na iyon ay hindi opisyal na laban, lalong lumaki ang bulungan. Sa sandaling ito, sumimangot si ST nang makita ang babaeng mahal niya na naaalala ang lahat tungkol sa kanyang ex-boyfriend, hindi niya maiwasang malungkot. Sinunod ng binata ang sinabi ni Apledog, binasa ang sagot, hindi rin sigurado ang Effie nang marinig ito, kaya hinayaan niyang si Solo na mismo ang magkumpirma. Nang marinig ang tamang sagot, lalong nainis si ST, nakamit din ng binata ang pagnanais na makuha ang autograph. Ngunit nang umakyat siya para kunin ang premyo, hindi niya sinasadyang naibunyag si Apledog. Ang Asu ay mapagmasid na nakita ang lumang kaibigan na ito. Nang tingnan niya ng mabuti, lumabas na ito ang dating diyosa ng mundo ng esports. Ang kamera ay lumipat kay Apledog. Ang naantig hindi lang ang mga audience na naroroon, kundi pati na rin si Solo na ang puso ay hindi pa rin makalimutan siya. Lumingon siya at talagang si Apledog. Ayaw talaga ni Apledog na ibunyag ang kanyang identity, ngunit sa huli ay hindi niya ito naitago. Habang ibinibigay ng GC ang award, palihim siyang umalis sa pinangyarihan. Nakita ni SFE na umalis si Apledog, kaya wala na rin siyang gana na manatili pa. Nang aayain niya sana ang diyosa na kumain, naunahan na naman siya ng isang lalaki. Inakbayan niya si Apledog na ikinabigla niya, ngunit mas masakit pa ay makikipagkita ang diyosa sa kanyang ex-boyfriend. Si SE, na dating malamig at tahimik, ay labis na nagalit, nagpa siya siyang mag-jogging para maglabas ng sama ng loob. Sino ang mag-aakala na napakaliit ng mundong ito? Nagkataon pang nakita niya ang dalawa na naglalakad. Galit siyang lumapit, ngunit pinigilan pa rin ang kanyang galit dahil nag-aalala ang diyosa na huwag siyang mag-jogging pagkatapos kumain. Labis siyang natuwa, ngunit hindi niya inaasahang inanyayahan ni Solo ang diyosa na kumain. Nang marinig ito, agad na sumingit si ST at sinabing nagugutom din siya na mailayuning sumama sa kanilang dalawa. Nakita na ni Solo ang intensyon ni ST, ngumiti siya at inanyayahan siyang sumama. Si Apledog naman ay nahihiya, nagtataka kung ano ang kinain ni ST at napakabilis niyang natunawan. Nahihiyang sinabi ni ST na nakalimutan niya, pumunta sila sa isang maliit na kainan. Nang makita ang kwadradong lamesa, nagmamadaling humila si ST ng upuan sa tapat ni Solo, sininyasan si Apledog na umupo doon. Ngunit pagkatapos noon, sinabi ng waiter na sirain ang upuan. Agad na nagselo si ST, tiningnan ng masama ang waiter. Destiny talaga na hindi siya makakaupo sa tabi ng diyosa. Alam ni Solo na gusto ni Apledog ang maanghang, kaya umorder siya ng super maanghang na meal. Alam din ni Apledog na may sakit sa tiyan si ST, kaya nag-alala siya. Umu-order ulit si Solo ng red snapper na may sili at sauce. Sinabing ito ang paborito ni Apledog. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni SE, parang sa court lang niya kilala si Apledog, ngunit wala siyang alam tungkol sa gusto niya sa buhay. Ngunit ang pinakamahalaga ay, habang kausap ni Solo ang telepono, agad na napunta ang atensyon ni SE sa upuan niya. Sa isang banda, nakikipag-usap siya kay Apledog. Sa kabilang banda, ginagamit niya ang kanyang paa para hilahin ang upuan ni Solo. Napakatuso talagang binata. Ngunit mas makapal ang mukha ni Solo kaysa sa kanya, napaka-natural niyang hinila pabalik ang upuan, kulang na lang yakapin niya si Apledog at subuan. Nang makitang sinubuan ni Solo si Apledog ng mga gulay at nagkukwento ng mga nakaraan, nakaramdam si SE ng matinding insecurities sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay mas mababa siya kay Solo. At ang distansya nila ni Apledog ay parang sa mga estranghero. Sa sandaling ito, lumabas na naman ang kinaiinisan niyang waitress. Dala-dala ang sweet and sour na salted na wombok na inihanda para lang sa kanya. Ang isa ay nagpapagalit sa kanya, ang isa ay nagpapalungkot sa kanya. Kahabag-habag si SE, tahimik na kinuha ang chopsticks at kumain. Ang mukha ay parang sawi sa pag-ibig, nakakatawa. Mas nakakainis pa ay pagdating niya sa hotel, hinabol siya ng kanyang mga kasamahan sa team. Sinabing may restaurant na nagluluto ng super maanghang na steamed fish head na napakasarap at gusto nilang kumain kasama siya. Agad siyang nagalit at sumagot na ayaw niyang kumain. Biglang nabasa ng tubig ang babae, paghubad pa lang niya ng damit ay pumasok na ang dalawang lalaki. Nang makarinig ng ingay, nagmamadali siyang hinila ang kurtina, nakakahiya kung mahuli siya. Bilang isang playboy, naamoy pa niya ang pamilyar na amoy pag-upo pa lang. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, nakita niya ang itinapon na damit, sa isang tingin pa lang ay alam na niyang may nagpapalit. Balak ng kabilang panig na gamitin ang recorder para itala ang nilalaman ng interview. Ngunit diretsong tinanggihan siya ni Grant, sinabing nagmamadali siya. Ang pangunahing dahilan ay nag-aalala siya na matuklasan ang babae. Higit pa rito, maaari rin niyang gamitin ang pagkakataong ito upang makipag-ugnayan sa kanya. Si Apledog naman ay walang ideya sa iniisip niya, gusto lang niyang magmadaling magsuot ng damit at umalis. Nagulat siya nang pagtingala niya ay nakita niya si Grant, ang kapaligiran ay medyo awkward. Ngunit dahil
dahil nabunyag na, kailangan na niyang sabihin na gusto niyang kunin ang kanyang damit. Naiintindihan din ni Grant ang ibig niyang sabihin, ngunit sinadya niya itong asarin sandali, kaya hindi siya mapakali. Marahil ito ang taktik ng isang playboy. Pagkaraan ng ilang sandali, kumilos din siya, ibinigay niya ang damit sa kanya, habang nagtatala ang kabilang panig. Ngunit hindi lang iyon ang kailangan ng babae, nakayapak pa siya. Sinasinyasan si Grant na tulungan siyang kunin ang sapatos. Nang tiningnan ang lokasyon ng sapatos, talagang nahirapan si Grant. Ngunit nang makita ang nagmamakaawang mukha ni Apledog, kailangan niyang tulungan siya. Nakita na lang siya na itinulak ang kabilang panig, pagkatapos ay nagbigay ng napaka-ekspertong sipa. Sinipa ang sapatos palipad sa kanya. Sa wakas, natapos din ng ligtas ang interview. Maingat na tumingin sa paligid ang babae, panatag na siya ng walang makitang tao. Sa sandaling ito, bumalik ang nakababatang kapatid ni Apledog nang makita ang kakaibang posture ng dalawa, parang sasabog ang ulo niya. Saglit lang siyang umalis para bumili ng snacks. Bakit nakakuha na ng gwapong lalaki ang kanyang ate? Bago umalis si Grant, inanyayahan niya silang dalawa na lumabas ngayong gabi. Sinubukan sanang tumanggi ni Apledog, ngunit inagaw ni Apledog ang salita at sumang-ayon. Sa gabi, ang dalawa ay nag-ayos ng maganda at pumunta sa tagpuan. Opisyal na ring nagsimula ang laro ni Grant. Isang baso pa lang ng alak, nakuha na niya ang contact information ni Apledog. Natapos ang showdown sa pagitan ng playboy at ng babae, ngunit tila nanalo ang playboy. Pagkatapos, hindi na sila nag-usap hanggang sa matapos ang salo-salo. Nagpatuloy si Grant sa pag-atake. Nang makitang gusto ng umuwi ni Apledog na balisa, gusto niya itong tulungan na buksan ang pinto. Ang resulta ay nagkaroon ng intimate contact ang dalawa. Sinasabing hindi, ngunit ang katawan ay napakatapat. Dapat sabihin na napakahusay manligaw ni Grant. Tinanong niya si Apledog kung gusto niya siya pagkatapos marinig ang matatag na sagot. Nakatulog si Apledog dahil sa kalasingan. Ngumiti si Grant, ang kinaiinisang manager na iyon ay labis na napahiya pagkatapos tanggihan, kaya siniraan niya si Apledog sa harap ng mga kasamahan. Direkta niyang sinabi na kahit maganda ito, wala talaga itong kaalaman, walang alam tungkol sa mga robot at hindi karapat-dapat sa kanyang status. Ngunit hindi niya alam na si Apledog ay nakatayo sa likod at narinig ang lahat at hindi niya alam ang tungkol sa maluwalhating kasaysayan nito. Gayunpaman, mabilis na dumating ang comeback sa opening ceremony ng Robot Combat Competition. Pumunta sila sa pinangyarihan bilang sponsor. Ang manager ay hindi pa nakakita ng ganoon kalaking okasyon, kaya nagmayabang ng husto, ipinakilala ang location ng team na dating champion. Ngunit sa mata ni Apledog, lahat iyon ay nakaraan na. Nang mapansing hindi siya interesado dito, nagsimula na namang magmayabang ang manager tungkol sa kanyang sarili. Sa bahagi ng interaction, agad na nakita ng EV si Apledog at agad ding lumipat ang kamera sa kanya. Agad siyang naging sentro ng atensyon ng lahat. Ang manager ay namula sa hiya, tinanong ang professional player sa tabi na may mukhang hindi makapaniwala at medyo takot. Ipinakilala ng player ang maikling bio ni Apledog sa kanya. Pagkarinig, pinawisan ng malamig ang manager, hindi niya inaasahang nagmangmangan pala siya. Sa closing ceremony isang araw pagkatapos, nagbago ang ugali ng manager ng 180 degrees. Magalang siyang sumalubong kay Apledog, sinabing nakakuha siya ng 2 AC ticket ngayon at sa pagkakataong ito ay maaari siyang umupo sa tabi niya. Ang attitude niya ay sobrang sincere na muntik na siyang lumuhod at magbigay pugay. Hinarangan pa niya ang mga fanboy para kay Apledog. Ngunit sa kanyang status, paano siya maihahambing sa malaking boss? Pagdating ng isihi, lahat sila ay parang pusa na sunod-sunuran. Ang una niyang binati ay si Apledog na ikinagulat ng manager. Pagkatapos, lumitaw pa ang 100 malalaking lalaki. Si Apledog ay parang baby ng lahat, gusto siyang agawin ng lahat. Ang dumating ay ang team leader ng SD team, si Solo, na teammate din at ex-boyfriend ni Apledog. Sa huli, sa paghila ng mga lumang kaibigan, matagumpay na nakidnap si Apledog. Sinamantala rin ng isihi ang pagkakataon na magtanong sa manager. Tinanong kung paano magtrabaho si Apledog sa company. Napakalinaw na ang ibig sabihin, ang manager ay natakot at nagmadaling pinuri ng husto si Apledog. Ngunit hindi naman naniwala ang malaking boss sa mga empty words na iyon at pahiwatig niya itong pinaalalahanan. Sa sandaling ito, dumating din si Isihi sa pinangyarihan. Napansin si Apledog, natigilan siya. Hindi niya inaasahang nakaupo pala siya sa tabi ni Solo. Nagsisisi siyang hindi siya nakapasok sa mundong ito ng mas maaga. Nagsimula na ang closing ceremony. Ang unang binanggit ay ang 3 miyembro ng SD team. Ang kaluwalhatian noong nakaraan ay napakaliwanag, kaya hindi maiwasang mamangha ang parang sinasadya ng GC na inisin si ST. Tinanong kung noong panahong iyon, ilan sa mga lalaki ang gumamit ng larawan ni Apledog bilang computer wallpaper. Halos kalahati ng mga taong naroroon ang nagtaas ng kamay. Tumingin si Isiki sa paligid at nahihiyang itinaas din ang kanyang kamay. Ang resulta, pagkasabi pa lang 77, agad niyang binawi ang kamay, sinabing gusto lang niyang makisali sa saya. Nang marinig ito, agad na nagbago ang tingin ni Isiki.
Natakot si Kabila, umiti lang at nagtago. Pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, sa wakas ay nagpasya si Sheng na sumali sa kanilang team. Tiyak na sinabi ni Apledog na wala ang kanyang mga magulang sa bahay, ngunit pagpasok pa lang niya ng bahay, nakita na niya ang kanyang ama. Sobrang mailap, nagmamadaling bumati si ST. Ngunit ang ama ni Apledog ay sumagot gamit ang isang malaking itak. Kapag ang kanyang anak na babae ay magkaroon ng anumang problema, sigurado siyang babasagin niya si ST sa daang piraso. Matapos pakalmahin ang ama ni Apledog, aalis na sana si ST. Ngunit si Apledog ay gustong manood ng kalokohan, kaya ipinilit niyang manatili si ST ng isang gabi, at sinabihan pa siyang buhatin ang mga lasing na iyon sa itaas. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit naglakas loob si Apledog na gawin ito ay dahil sa isa sa mga lasing na iyon, mayroong isang taong nagpatibok ng kanyang puso. Direkta niyang inayos para matulog ito sa kanyang kama, at maingat pang tinakpan siya ng kumot. Nang matapos ang pag-aayos, hinarap ni ST ang pagtatanong ng kanyang posibleng biyenan. Tinanong niya kung bakit sila uminom ng sobra. Nagmamadaling ipinaliwanag ni ST na matagal nang hindi nagkita ang mga matandang kaibigan, kaya medyo marami ang nainom. Sa kakayahan ni ST, hindi talaga niya kayang harapin ang biyenan, ngunit sa kabutihang palad ay may magandang dila si Apledo. Sa tatlong pangungusap, napatahimik niya ang kanyang ama na wala ng lakas upang makialam sa mga usapin ng mga kabataan. Nang marinig ang tinig ni Apledo, kaagad na tumakbo si ST at dahan-dahang pinunasan ng tissue ang pawis niya. Ngunit hinawakan ni Apledo ang kamay niya, biglang namula ang tenga niya. Akala ni ST ay nagpapahayag siya ng pag-ibig, ngunit hindi inaasahang sinabi ni Apledog na henyo siya. Sayang talaga kung sa ibang bansa siya magtatrabaho. Pagkatapos marinig iyon, nakaramdam si ST ng hindi maipaliwanag na pagkalito. Sinabi naman ni Apledog na nagsisisi siya, na hindi sana siya nagretiro noon. Marahil ay dahil gusto niyang makipaglaban sa tabi ni ST, o marahil ay dahil mayroon pa siyang pangarap na manalo sa World Championship. Hating gabi, nalasing muli si Apledog at bumulong tungkol sa laban nila noon. Tinanong niya kung bakit gusto siyang talunin ni ST noon. Sumagot si ST na hindi niya sinasadya dahil ayaw niyang makita ni Apledog ang kanyang kaawa-awang hitsura. Pagkasabi nito, sumandal si Apledog sa balikat niya at nakatulog. Dahan-dahan din siyang sumandal sa kanya, hindi naglakas loob na gumalaw, ngunit labis niyang tinatamasa ang pakiramdam ng pagsandal. Kinabukasan ng umaga, dumiretso ang ama ni Apledog sa kwarto ni Apledog. Buti na lang at naagapan ni Apledog ang pagpasok, at lumabas din si ST mula sa banyo, kaya hindi na nagduda pa ang ama ni Apledog. Habang nag-aalmusal, tinanong ng ama ni Apledog ang tungkol sa pag-aayos ng tulugan kagabi. Sinabi ni Apledog na kasama niya sa kwarto ang kanyang nakababatang kapatid. Mukhang hindi siya lubos na naniwala. Ang dahilan kung bakit siya dumating ng maaga ay dahil nag-aalala siya para sa kanyang dalawang mahal na anak na babae. Sinabi niya kay Apledog na gisingin ang dalawa at umuwi na para magpahinga. Gusto ng ama ni Apledog na paalisin ang lahat, ngunit hindi ito nakakaapekto sa pagpapakitang gilas ni Sheng. Bago umalis, bigla niyang sinunggaban si Apledog, biglang dumating ang pakiramdam ng kilig. Ang bagong empleyado ay naligaw sa kanyang unang araw, kaya natakot siya ng isang robot. Sa una, inakala niya na ang Ionic Club ay isang sirang lugar. Hindi niya akalain na ang lakas nito ay napakabigat, kahit na mga robot ay mayroon. Walang hiya si Sheng, pagkatapos uminom ng tubig ni Isiki, hindi niya nakalimutan na purihin ang robot na ito, na kasing lamig ng may-ari nito. Sa pagpasok sa loob ng Iane, siya ay namangha sa dekorasyon sa loob, ngunit mas gusto niya ang robot na iyon. Bigla, may pumasok na matamis na amoy sa ilong. Iyon ay popcorn na espesyal na ginawa ni Grant para salubungin siya. Ang pamamaraan lang ng pagpili ay medyo kakaiba. Lumilipad ang popcorn kaya nagulat si Sheng. Sa sandaling ito, lumabas din si Isiki para salubungin siya, ngunit binatikos lang siya ni Sheng. Nang makita niyang iniabot ni Isiki ang kanyang kamay, nagpakita siya ng pag-aatubili. Sinasabing lalaki siya at masyadong maarte. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang ugali ni Sheng. Nang makita ang magandang babaeng kaptain, agad niyang inabot ang kanyang kamay at nakipagkamay ng natural. Nakaramdam si Isiki ng kahihiyan habang si Apledog ay inanyayahan ang mga bata na magpiknik. Ito ay isang hindi sinasadyang pagkikita kung saan naglaro sila hindi kalayuan sa club. Nakilala ni Lao Hu si Isiki at humiram ng telepono ni Apledog para tawagan siya. Pagkatapos ipasok ang numero, nagulat si Lao Hu nang malaman na magkakilala silang dalawa. Nang makita ni Isiki ang numero ni Apledog, naguluhan siya. Sa isang sulyap, nakita ni Sheng ang hindi normal sa kanya. Nagmadaling humanap si Isiki ng tahimik na lugar at sinadya niyang umubo bago sagutin ang tawag. Sa wakas, naging masaya siya sandali, ngunit ang magandang balita ay nandoon din si Apledo. Pagdating ni Isiki, lumilipad ang mga balahibo sa hangin na parang snow. Ang paraan ng pagkikita ay ganap na naiba kay Sheng. Sa simula, pumunta si Isiki doon para ayusin ang kanyang puso. Ngunit nakita niya si Apledo, ang babaeng hinahanap-hanap niya araw at gabi. Habang nagtataka si Apledo, biglang tumakbo si Lao Hu at nagtanong kung magkakilala ba sila. Ngunit magkasalungat ang sagot ng dalawa at mahirap na ipaliwanag ngayon. Nagtinginan silang dalawa ng tahimik sandali, nahihiyang sinabi ni Apledo na magkakilala sila
sa paglipas ng panahon. Marahil ang sa paglipas ng panahon para kay Stewie ay ngayong araw na. Sa pagdating niya ngayon, nagdala din siya ng robot, ipinakilala kay Apledog ang robot na pinangalan ng Guliao. Nang marinig ito ni Apledog, naramdaman niya na kakaiba ang pangalan na iyon. Tinawag ni Stewie ang mga miyembro ng team upang tumulong at alagaan ang mga bata. Sa ganitong paraan, maaari silang magkaroon ng oras na sila lang ni Apledog. Ngunit ang isang pangungusap ni Apledog ay nagpaalangan sa kanya. Dahil kinantiya ni Apledog, hindi na rin nagpatalo si Stewie. Tinulungan niya si Apledog na pulutin ang mga balahibo sa ulo. Pagkatapos ay iminungkahi niya na maligo si Apledog sa kanya. Bahagyang nag-alala si Apledog, hindi ba ito parang pagpapatrap sa sarili? Ngunit bago pa siya sumang-ayon, hinila na siya ni Stewie. Pagkatapos magpalit ng damit, napansin ni Apledog na medyo maluwag ang pantalong ibinigay ni Stewie sa kanya. Hindi rin nag-atubili si Stewie na hilahin siya palapit. Ang pakiramdam ng malapitang kontak na ito, kasinungalingan kung sasabihing hindi siya natinan. Ngunit hindi pa ito ang oras para mamukadkad ang pag-ibig. Maingat na inayos ni Stewie ang damit niya, pagkatapos ay dinala siya upang libutin ang kanyang club. Ang pinakakapansin-pansin ay ang marka sa modelo ng mundo. Iyon ang lugar kung saan sila nagkita ni Apledog. Ang lugar na iyon ay naglalaman ng maraming kwento, at ang mga kwentong iyon ay naging alaala ng dalawa. Marami silang napag-usapan, at sa wakas ay napunta sa dahilan ng pagbalik ni Stewie sa bansa. Dahil may mahalagang tao siya sa bansa, kaya bumalik si Stewie, biglang naging romantiko ang kapaligiran. Sa sandaling handa na si Stewie na magtapat, biglang sumulpot si Grunt, ang madaldal, naganap na sumira sa kapaligiran. Walang tigil siyang nagsalita, hindi niya lubos na napansin na sinira niya ang magandang sandali ni Stewie. Nagtinginan ang dalawa, parehong walang magawa ang mukha. Nag-abuso pa si Grunt at inihagis kay Stewie ang 100 kilong rice cooker. Pagkatapos ay sinabi kay Apledog ang kanyang kakaibang ideya. Seryosong nagduda si Stewie na ang taong ito ay isang espiya na ipinasok ng karibal niyang si Solo. Limitado ang pasensya, kaya nagbigay siya ng pahiwatig na sinasabing gusto niyang uminom ng tubig. Ngunit sinabi ni Grunt na hindi siya uhaw. Biglang tumaas ang presyon ng dugo ni Stewie. Naguluhan si Grunt nang makita si Stewie na nagbibigay ng hudyat, agad niyang naintindihan at nagmadaling pumunta para salinan siya ng tubig. Ngunit ang pagkaunawa ay hindi tulad ng inaakala niya. Kasi sigaw lang kay Grunt na madaldal, ngunit paglingon niya ay natapakan niya ang tsinelas ni Apledog, muntik nang matumba. Mabuti na lang at naagapan siya ni Stewie at niyakap siya. Ang malapitang pagdikit na ito ay nagpabalik sa romantikong kapaligiran kanina. Ngunit nakangiti pa lang siya ng ilang segundo, bumalik na si Grunt na may dalang baso ng tubig. Talagang isang walang kwentang alagad, tiyak na babawasan ang sweldo niya ngayong buwan. Upang makataka sa pagkakailang, sinabi ni Apledog na kailangan na niyang bumalik sa camping area para magpahinga. Nang makita ito ni Stewie, sumunod din siya, sinasamantala ang huling pribadong oras nilang dalawa. Habang naglalakad at nag-uusap, nakarating na sila, pakiramdam ni Stewie ay masyadong maikli ang daan. Bago maghiwalay, maingat niyang pinayuhan si Apledog na isara ng maigi ang bintana at magsindi ng mosquito coil para maiwasan ang kagat ng lamok. Nag-alala naman si Apledog tungkol sa sakit ng tiyan niya at sinabihan siyang huwag kalimutang uminom ng isang baso ng mainit na gatas para mas makabuti sa kanyang tiyan. Kinabukasan, dinala ni Stewie ang mga bata sa base para mamasyal. Ngunit hindi inaasahang si Kabila, ang gustong magpasikat, ay nagpakita ng gulo. Ang pag-ibig ay talagang dakila, ang nahihiyang si Stewie ay hindi na inalintana ang malayo para lang sabihin ang isang mag-ingat sa paglalakbay. Nang umalis si Apledog, nagkasakit siya ng matinding pangulila, hinahanap-hanap siya araw at gabi, talagang napakahirap. Kaya, ano ang gagawin niya? Siyempre, sundin ang payo ni Sheng. Ang walang pera para makabili ng sasakyan ay hindi umiiral. Agad na inanyayahan ni Stewie si Sheng na kunin ang sasakyan. Ang iba ay pumipili ng sasakyan para maranasan ang pagmamaneho. Ngunit ang ating Stewie na pusong mamon ay iba. Umupo siya sa passenger seat para maramdaman. Pagkatapos batikusin si Sheng, lumipat siya para damdamin ang likurang upuan. Higit sa lahat dahil nag-aalala siya na hindi magiging komportable ang mga magulang ni Apledog kapag nakaupo. At kaya, niya binili ang sasakyan. Kinabukasan ng umaga, bago pa sumikat ang araw, pumunta na siya sa ilalim ng apartment ni Apledog. Nagsisipilyo at naghihilamos si Apledog nang hilahin siya ng kanyang ate upang tingnan si Stewie. Nagulat si Apledog nang makita siya. Kinantya siya ng kanyang ate na dapat siyang kumapit sa pagkakataon, pagkatapos ay tumawa at umalis na para magtrabaho. Lihim namang sumulyap si Apledog ng isa pa, at nagkataong nagtagpo ang kanilang mga mata ni Stewie, kaya nagmamadali siyang hinila ang kurtina. Pagkatapos niyang mag-ayos at gumanda, bumaba siya, at nang makita ni Stewie ang kanyang maikling damit, hindi niya napigilan na mamula ang mukha. Nagtataka si Apledog na nagtanong kung ano ang tinitingnan niya. Nautal na pinuri ni Stewie na napakaganda ng damit niya ngayon, at pumunta sila sa isang kainan para mag-almusal. Umorder si Apledog ng rice ball na may palamang karne, ang pinakapaborito niyang kainin, at gusto niyang hatiin-hatiin ito kay Stewie. Ngunit naamoy ni Stewie na parang may mali sa lasa nang makita ang tiyak na tingin ni Apledog. Kinailangan niyang maglakas loob na tikman. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay masarap pala ang lasa. Masaya rin si Apledog nang makita siyang nagustuhan ito. Magkasama silang nag-almusal sa tabi ng bintana. Ang
Ang tanawin ay napakatamis, romantiko, at kasing ganda ng isang pinta. Nagtataka si Apledog na nagtanong kung bakit siya nagpunta para hanapin siya ng maaga. Sumagot si Isli na dahil makakasama niya siyang mag-almusal. Isang maikling pangungusap lang, ngunit naglalaman ng maraming damdamin. Nagtitigan silang dalawa sandali, nagtanong si Isli tungkol sa kompetisyon sa Suzhou pagkatapos ng ilang araw. Umaasa na makakasama niya si Apledog. Maalat ang rice ball, ngunit matamis ang lasa kapag kinain. Bumili ng rice ball para sa lahat. Ngunit si Kabila ay nag-iba ang kulay ng mukha pagkatapos tikman, hindi niya inaasahan na ganoon kahirap kainin. Sinabi ni Esehi na wala siyang taste at bago umalis ay sinabihan pa si Kabila na kailangan niyang ubusin ito. Talagang pinahirapan siya at mabilis na dumating ang araw ng kompetisyon. Muling lumahok si Apledog bilang sponsor. Ngunit biglang may lumitaw na grupo ng mga karibal at sila ay walang hiya na humingi ng ride sa kanya. Agad na dumilim ang mukha ni Esi. Ang lalaki ay naghirap para lang maanyayahan ang goddess na sumama. Ngunit hindi niya inaasahan na maililitaw na grupo ng mga karibal sa kalagitnaan ng daan. Ang isa ay tumulong sa pagdala ng maleta at ang isa ay nakisama sa ilalim ng iisang payo. Si Esi ay sobrang selos, gusto niyang sumabog, habang tinitingnan ay lalo siyang nagagalit. Sa bus, ang sitwasyon ay parang isang reality show. Lahat ay umaasa na si Apledog ay upo sa tabi nila. Ngunit ang resulta ay walang pinili si Apledog. Sinabing gusto niyang umupo sa likuran. Ngunit ang kaayusan ng tadhana ay laging dumarating sa tamang oras. Si Apledog ay muntik ng matumba, agad na umaksyon si Esi at niyakap siya. May kasabihan na, ang pagkakataon ay para lang sa mga handa. Si Solo na mabagal ay nakatingin lang, pagkatapos kumalma, kumawala si Apledog sa yakap niya. Nag-aatubili pa rin si Esti at sa sandaling ito, lumabas si Sheng at binigyan siya ng direksyon na sinabing hindi siya binigo ni Esti pagkatapos ng ilang araw ng pagtuturo ng karanasan at pagkatapos ng mahabang biyahe. Lahat ay pagod na at nakatulog. Sinamantala ni Esti ang pagkakataon na umupo sa tabi ni Apledog at dahan-dahang isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Ngunit bago pa matamasa ni Esti ang matamis na sandaling ito, nagising na si Apledog. Nagmadali siyang nagkunwari na kagigising lang. Sa sandaling ito, biglang nagpreno ang sasakyan at lahat ay nagising. Tumalo ng baliw na si Sheng at tumingin sa paligid para hanapin si Esti. Sheng, gusto mo bang mapahiya si Esti sa pag-iyak mo ng ganoon kalakas? Nahihiyang nagsalita si Esti para ipaalam sa lahat ang kanyang posisyon. Sabay-sabay na lumingon ang lahat para tingnan. Nang makita ito ni Apledog, nagmamadali siyang nagpaliwanag na sinasabing nag-uusap sila tungkol sa pagbibigay ng red envelope. Nang marinig ang red envelope, lahat ay natuwa. Ganoon din si Apledog, marahil ay gusto niya ang matamis na pakiramdam kapag magkatabi silang dalawa. Sa arena, si Sheng ang kumatawan sa ganiting. Napakagaling ng kanyang laro, masasabing dinurog niya ang kalaban ng lubusan. Ang masayang ekspresyon nila ay nagpaalala kay Apledog sa kanyang sarili noon, na ganoon din kasigasig sa mga robot. Nang bumalik siya sa sarili, inanyayahan na siya ni Esi na kumain kasama niya at ganoon na lang sila nag-date. Ngunit bago ang date, nagkaroon si Esi ng choice paralysis. Hindi siya makapagpasya kung aling isa sa tatlong fluorescent na kamiseta ang isusuot. Samantala, abala sina Sheng at Kabila sa paglalaro at ayaw nilang pansinin ang walang taste na si Esi, kaya nagpatawag si Esi ng team meeting. Ngunit ang paksa ay tungkol pa rin sa damit, kaya natahimik silang dalawa nang marinig iyon. Hindi nakita ni Kabila ang pagkakaiba ng mga ito, habang si Sheng, para makatakas sa abala-abala na ito, ay nag-imbento ng sunod-sunod na dahilan, at sa wakas ay nakumbinsi si Esi, habang naglalakad silang magkasama. Hindi na nagreklamo si Apledog, at si Esi naman, kahit medyo hindi masaya, ay hindi nagsalita, at ipinangbalabal sa kanya ang kanyang jacket. Pagkatapos ay maingat na isinara ang mga buttons nito. Pagkatapos ihatid si Apledog sa hotel, bumalik si Esi sa kanyang kwarto, nagtimpla ng mainit na tubig at naghanda ng gamot para sa sipon. Pagkatapos ay nagmadali siyang hanapin si Apledog. Ang dahilan kung bakit nagkataon, lahat ay dahil sa mastermind na si Kabila na nasa likod. Kakatawag lang ni Apledog sa front desk nang may kumatok. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Esi, labis siyang nagulat. Dahil medyo maninipis ang suot niya, ang matatag na tingin ni Esi ay napadako sa ibang lugar. Napansin din ito ni Apledog, nagmamadali siyang hinila ang jacket niya. Ngunit sa isang galaw lang ng pagpulot ng tuwalya, aksidente siyang nabukasan. Buti na lang at walang masyadong nakita, ngunit may kaunting kahihiyan pa rin. Nagmamadali ring tumalikod si Esti at paulit-ulit na humingi ng tawad na sinabing hindi niya sinasadya. Hindi rin naman masyadong nag-alala si Apledog, sinabing ang damit niya ay nasa kanya pa at ibabalik niya ito pagkatapos niyang labhan. Nang makita ito ni Apledog, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Pagkatapos tanggapin ang pag-aalala ni Esti, nakita ni Apledog na wala pa siyang balak umalis, kaya sinabi niya na magpapalit muna siya ng damit at pagkatapos ay agad na isinara ang pinto ng kwarto. Nahihiya siyang tumayo sa loob ng kwarto ng matagal. Si Esi na nasa labas ng pinto ay nakaramdam din ng init. Ang mabilis na tibok ng puso ay nagpababa sa kanya ng jacket. Nakaupo sa karaoke bar, wala si Esi sa muod na magsaya. Naghihintay lang siya na lumabas si Apledog. Ngunit nang lumabas siya ay nag-atubili. Ang resulta ay naunahan na naman siya ng nakakainis na si Ikyang. Nahihiyang hinimas ni Esi ang kanyang ilong, masaya at nagtatawanan ang lahat. Ganap na kabaligtaran sa malungkot na mukha ni Esti. Sa sandaling ito, gumawa
gumagawa na naman ng kalokohan si Ikyang. Gusto niyang hilahin si Apledog para kumanta kasama niya. Nang makita niya na magkaakbay sila, parang pinisil ang puso ni ST. Nang mapansin niyang pupunta si Apledog sa banyo, agad na sumunod si ST. Balak niyang gamitin ang pagkakataong ito para magbigay ng magandang impresyon. Ngunit hindi niya inaasahang sumulpot si Solo para manggulo. Aksidente niyang inihayag ang relasyon ni ST at Gon. Ito ay labis na ikinagulat ni Apledog na nasa kabilang pader. Hindi siya makapaniwala kaya lumabas siya ng banyo para kumpirmahin muli. Dati, nagtaka si Apledog kung bakit binuo ni ST ang Unadi team kasama si Gon. Ngayon, malinaw na ang lahat, hindi niya inaasahan na itatago ito ni ST sa kanya ng matagal. Humanap si Apledog ng dahilan at nagmamadaling umalis. Ang dahilan kung bakit nagkaroon si Apledog ng ganoong matinding reaksyon sa pangalan ni Gon ay dahil miyembro siya noon ng isang championship team. Ngunit dahil sa pagkasira ng relasyon niya kay Solo, hindi na makatagal si Apledog, kaya pinili niyang magretiro na nangangahulugang sinira niya ang pangarap ng apat na natitirang miyembro. Sa kanila, si Gon ang pinakagalit, sinigawan niya si Apledog na naging dahilan ng pagsisisi niya hanggang ngayon. Ang gabing ito ay magiging isang malaking pagbabago rin para kay ST. Sinamantala ni Solo ang pagkakataon na imbitahan si Apledog na sumali sa FP team bilang captain, dahil alam niyang hindi pa sumusuko si Apledog sa pangarap na manalo sa World Championship. Nang banggitin ang pangarap, hindi maiwasang mamula ang mga mata ni Apledog at nagsimula siyang mag-alinlangan. Nang makita ang eksenang ito, si ST na nagmamasid mula sa malayo ay labis na nasaktan. Masaya siya kung babalik si Apledog sa kompetisyon, ngunit kung sasali siya sa FP team, nangangahulugan iyon na mas marami siyang oras na makakasama si Solo. Humingi si Apledog ng isang linggo para mag-isip at gusto ring makialam ni ST. Agad siyang nagpadala ng mensahe ng paghingi ng tawad kay Apledog na sinasabing dahil nalulungkot siya kaya hindi niya sinabi sa kanya ang relasyon nila ni Gon. Kahit naintindihan niya ang ibig sabihin ni SE, hindi pa rin sumagot si Apledog. Gayunpaman, kinabukasan, tumawag si Apledog kay Solo at pumayag siyang maging captain ng SE team. Nangangahulugan ito na tinalikuran niya si SE at dahil walang natanggap na tugon, labis na nag-alala si SE. Agad na nagbigay ng payo ang love consultant na si Sheng na nagsabing ang sobrang paghahabol ay walang mapapala at ang pagpapanatili ng distansya ang magbibigay ng lahat. Ngunit ang pusong mamon na si SE ay hindi naniwala, inakala niyang hindi siya pinapansin ni Apledog dahil may nangyari kaya agad siyang tumayo para hanapin siya. Ngunit lagi siyang naunahan ni Apledog ng isang hakbang, kakaresign lang ni Apledog sa kumpanya, kaya pagdating niya, huli na ang lahat. Ang naiwan lang ay ang fanboy na sumalubong sa kanya, at nang marinig ni SE ang balita na si Apledog ay magiging captain ng SE, parang tinamaan siya ng kidlat. Para kay SE, ang pangyayaring ito ay parang gumuho ang mundo. Bago pumunta sa SE, nagpa siya si Apledog na magpagupit ng maikling buhok. Mula sa isang office worker na nag-aalala sa pang-araw-araw na pangangailangan, naging isang babae siya na hinahabol ang pangarap at pinatutunayan ang kanyang sarili. Nagbigay siya ng isang masigla at maalab na aura ng kabataan. Para sa kanyang goddess na pinagsikapan niya sa loob ng 7 taon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makipagkumpetensya kasama niya. Sa una, inakala niya na ito ang magiging simula ng isang magandang love story, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng sakit sa mata. Ang panandalian na pagkabulag ay pumigil sa kanya na harapin ang goddess. Kaya nagpa siya siyang magpa-surgery nang hindi nagpapaalam. Ang muli nilang pagkikita ay pagkatapos ng 3 taon, at mayroon silang isang mahiwagang ugnayan ng damdamin. Ngunit sa sandaling unti-unting lumalapit si ST at unti-unting pumapasok sa puso ni Apledog, isang matagal ng lihim ang natuklasan niya. Ito ay direktang sumira sa relasyon ng dalawa. Sa sandaling ito, ang kanyang karibal na si Solo ay sinamantala ang pagkakataon na makisali. Si Apledog ay sumali sa FP team at naging kalaban ni ST. Nang malaman ang resultang ito, labis na nasaktan si ST. Nag-ayos siya ng meeting kay Apledog at gusto niyang ipaliwanag ang lahat at ipahayag ang damdamin niya para sa kanya sa loob ng 0 taon. Ngunit hindi niya alam kung gaano kawalang pakiramdam si Apledog. Marami nang sinabi si Apledog tungkol sa pangarap. Dahil sa sarili niyang dahilan, naghiwalay ang team. Ngayon na may pagkakataon silang magkasama muli, kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Sa pagitan ng pag-ibig at karera, pinili niya ang karera. Ito ay labis na nagpasakit sa puso ni ST, ang puso na inilaan para sa kanya sa loob ng 0 taon. Ayaw tanggapin ni ST ang katotohanan ito. Sa huli, tinanong niya si Apledog kung mahal ba siya nito. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay, paumanhin, para sa pangarap, tinalikuran ni Apledog si ST. Ngunit hindi niya alam na, ang pangarap ni ST ngayon ay dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa pagkaakit kay Apledog, hindi sana siya pumasok sa landas na ito, at hindi siya magiging isang sikat na robot genius sa mundo. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap sa loob ng mahabang panahon ay naglaho. Gusto niyang tulungan si Apledog na matupad ang pangarap na manalo sa World Championship. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging kalaban niya ito. Marami siyang biniling tsokolete, ngunit ang laman ay mga dasal para sa mga single. Marahil ito ang kapalaran, bumalik si ST sa base, at nakita niyang
naghihintay sa kanya si Gon. May litrato pa ni Apledog sa mesa, hindi inaasahan ni Gon na magiging ganoon katindi ang reaksyon niya. Na-realize ni Hubay na nawawalan na siya ng kontrol, kaya nagdahilan siyang masakit ang tiyan at nagmamadaling umalis sa base. Na-imagine mo na bang magkaroon ng isang all-powerful na robot? Hindi mahanap ng matanda ang telepono niya, kaya si Enlil ay kusang loob na tumulong para hanapin ito. Nang marinig ang sagot na ipinahayag, ang matanda ay lubhang nagtataka. Hindi niya inasahan na talagang makikita ito ni Enlil. Nang malaman niyang may problema sa relasyon ni Hubay, gusto niyang bumili ng regalo para ayusin ang ugnayan. Ang matalinong robot na ito ay umakit ng atensyon ng lahat sa paligid at syempre, natuklasan din ito ng gwardiya ng shopping center. Agad siyang lumapit upang pigilan ito, hindi pinapayagang pumasok at ang matanda ay nalito at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Tumingin siya sa direksyon ng kamay ng gwardiya. Nakita ang sign na nagbabawal magpasok ng alagang hayop. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit hindi niya alam kung paano ilarawan kung ano si Enlil. Kaya itinuro na lang niya ang katabing power bank. Nag-aalangan pa rin ang gwardiya, ngunit pinayagan na silang makapasok. Ang malas ay hindi ang gwardiya, kundi si Hubay, ang malungkot na amo ni Enlil. Pumunta ang matanda sa tindahan ng ginto. Gusto niyang pumili ng regalo para sa kanyang magiging manugang. Agad niyang nagustuhan ang magandang gold bracelet. Nang malaman ang kanyang hinahanap, hindi napigilan ng sales clerk ang mapangiti. Sinabi niyang mas gusto ng mga dalagang babae ngayon ang mga beaded bracelet. Maraming alahas ang ipinakilala ng sales clerk at nalito ang matanda sa kanyang narinig. Ngunit nang makita ang inilabas na beaded bracelet, nakita rin ng matanda na napakaganda nito, kaya nagdesisyon siyang bilhin iyon. Nang tingnan niya ang laman ng kanyang bulsa, natuklasan niyang wala siyang dalang pitaka. Talagang nakakahiya ito, kaya't dali-dali siyang nagpaliwanag sa sales clerk. Sinabi niya na naiintindihan niya at pwedeng magbayad ng e-payment doon. Nang marinig iyon, lalong nalito ang matanda, ipinakita na ang ETH code para iscan. Hindi inasahan ng matanda na napakagaling pala ng kahong bakal na ito, kaya hinimas niya ang ulo ni Enlil ng may pagmamahal. Samantala, si Hubay ay nakatanggap ng notifikasyon ng bawas sa pera. Nagtaka siya at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang matanda sa kabilang banda ay lalong nagkakainteres sa pamimili dahil hindi naman niya kailangan magbayad. Ang mga notifikasyon ng bawas sa pera ay patuloy na lumalabas at naubos ang kaba ng yaman ni Hubay. Napakarami niyang nabili kaya hindi niya ito kayang dalhin lahat. Halos mabali na ang kanyang likod at gaya ng nakasanayan ay nagreklamo siya kay Enlil. Hindi niya inasahan na magiging kapaki-pakinabang pala si Enlil sa sitwasyong ito. Agad itong tumawag sa driver na si Lao Liao ng club at idineklara ang address bilang bahay ng kanyang magiging manugang. Doon lang nalaman ni Hubay na si Enlil ang may kagagawan at ang lokasyon nito ay sa bahay ni King. Dali-dali siyang tumakbo doon at sakto namang nakita niya si King sa ibaba ng gusali. Ito pala si Shenze ay pumunta upang hanapin si King. Ngunit ang kanyang ate ay may blind date sa itaas, kaya ipinakiusap niya kay King na bumaba upang mag-aksaya ng oras at si Hubay ay natigilan pagkatapos marinig ito. Habang nagsasalita si King ay lalo siyang naguguluhan, kaya kailangan na niyang sabihin ang pinakaseryosong problema ngayon ay pigilan si Shenze at huwag siyang hayaang umakyat upang makita ang ate ni King. Paanong makikinig si Hubay ng maayos dahil ang nasa isip niya lang ngayon ay ang blind date ni King. Sa panlabas ay sumang-ayon siya, ngunit sa katunayan ay naging tuso at mapanlin lang siya. Ang pag-arte ni Hubay ay napakahusay, kaya agad nagalit si Shenze at tumakbo pataas sa bilis ng kidlat. Naguluhan si King at hindi niya alam kung ano ang nangyari at si Hubay naman ay nagkunwaring walang kinalaman ang nangyari sa kanya. Nag-alala si King para sa kanyang ate at sa sandaling iyon, dumating din ang lolo ni Hubay na may dalang sandamakmak na regalo. Kaya pala ang taong umubos sa pondo ni Hubay ay ang lolo at nang makita ang kanyang magiging manugang, labis siyang natuwa at walang tigil sa pagpuri sa kagandahan ni King. Si King naman ay na-flatter at nagulat at sa pagkakataong ito, binuhat na ni Shenze si King pababa. Ang mapang-abusong kilos na ito ay ikinagulat ng matanda at ginamitan niya ng mata si Hubay upang bilisan. Napangiti na lang si King ng pilit at ipinasok na nila ang sandamakmak na regalo sa bahay. Agad sanang kakausapin ng matanda ang mga magulang ni King at para na rin isabay ang pagpapare sa dalawa. Ang resulta, natuklasan niya na mayroon pa palang kasama sa blind date. Ngunit napakabukas ng isip ng matanda at sinabi niyang mag-usap na lang silang lahat. Ang lalaki ay pinagpawisan dahil sa takot dahil tatlo ang kalaban niya, napakalaki ng presyon. Nautal ang lalaki at si Hubay naman ay sumingit din, gusto niyang talunin ang lalaking iyon. Generous na binigyan ng matanda ang lalaki ng isang masustansyang regalo. Sa simula, tanggi siya ng tanggi, ngunit hindi niya matanggihan ang matinding pananalita ng matanda. Sa huli, kailangan niyang tanggapin ang pagiging may mahinang kalusugan. Ngunit hindi lang iyon ang lakas ng pananalita ng matanda. Tinanong pa niya ang lalaki kung anong trabaho nito. Ang resulta, kailangan na niyang maging matatag. Sinabi ng lalaki na siya ay may-ari at self-employed. Ngunit hindi ito naging hadlang sa matanda. Sa labas ay sinabi niyang hindi maganda ang kanyang apo. Ngunit ang totoo ay gusto niyang sabihin na napakagaling na magkasama sina Hubay at King. Ang napakagandang paglalarawan na ito ay nagpatawa sa kanilang dalawa. Noong una, inakala ng lalaki na sa kanyang sweldo ay kaya niyang daigin ang lahat. Ang magiging
naging biyenan ay nagpakita rin ng kasiyahan. Ngunit nagkamali siya sa kanyang kalkulasyon dahil ang matanda ay dating isang mapang-abusong kaya sinabi niyang kaya niyang bumili ng isang lumang villa malapit doon. Agad na nagbago ang reaksyon ng ama ni Lai King at agad siyang pumanig kay Ubay. Ibinigay ni Ubay ang thumbs up sa kanyang lolo at gusto pa ng matanda na sirain ang lalaki. Ang blind date ngayon ay maituturing na nagtapos ng maayos. Bago umalis, hinawakan ng matanda ang kamay ni Lai King at pagkatapos ay sumenyas kay Ubay. Masayang hinawakan ni Ubay ang kamay ni Lai King. Sa wakas ay nahawakan na rin niya ang kamay ng Diyosa. Nalunod sa kaligayahan si Ubay at nagpumilit na hindi bumitaw, kaya kinailangan pang magsalita ng kanyang lolo na marami pang pagkakataon sa hinaharap. Ngunit nagpakita pa rin si Ubay ng pag-aatubili na umalis at sa huli ay ngumiti at nagpaalam. Kung walang tulong ang matanda, marahil sina Ubay at Han Xiang yan ay magiging walang asawa habang buhay. Diyos ko, Lai King, bakit ka ganyan? Sino ang maniniwala na hindi mo sinasadya? Samantala, siya ay sinamantala rin ang pagkakataon. Pinilit si Lai King na haplusin ang kanyang pisngi. Ngunit nagsalita lang si Lai King dahil sa galit at hindi talaga niya gustong gawin iyon. Nang malaman niyang nagtatampo si Lai King, agad siyang nagpaliwanag. Ngunit hindi pa man nakakakilo si SD, biglang umalinggaw ang boses ni Lai King. Talagang isang master sa pag-ibig si Shenze. Dahil sa ganitong sitwasyon ay kalmado pa rin siyang bumati. Si Lai King naman ay marunong din, umalis na at ayaw na silang istorbohin. Ngunit nasira na ang atmosfera. Sinabi ni Lai King kay Shenze na umuwi na. Ngunit si Shenze ay nagpaiwan at gustong magpatuloy. Ang tuloy-tuloy na maliliit na panlilin lang ay sa wakas ay nagpatawa kay Lai King. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang naghihintay pa rin si Lai King. Nang makita niyang magulo ang kanyang damit, medyo nahiya siyang hinila ang kanyang damit. Bago umalis, tinawag pa niya si Lai King na Hipak. Ang ex-girlfriend crisis na ito ay nalampasan na niya. Nag-aalala si Lai King na masyadong kampante ang kanyang ate. Hindi man lang nagsasara ng pinto. Masyado ba siyang excited? Samantala, si Lai King naman ay masiglang-masigla ang pakiramdam ngayon. Namumula siya sa hiya at hindi niya narinig ang sinasabi ng kanyang nakababatang kapatid. Nang makita ito ni Lai King, tinukso niya at sinabing tandaan ng kanyang ate na i-lock ang pinto sa susunod. Ngunit pagkaraan lang ng ilang araw, naharap na naman si Lai King sa isang bagong krisis. Ang tatay niya ay nag-ayos na naman ng blind date para sa kanya at ang oras ay kasabay pa ng lakad nila ni Shenze. Nang makita niyang nasa baba na ang tao, wala nang nagawa si Lai King kundi humingi ng tulong sa kanyang kapatid. Nang makita si Lai King, natigilan si Shenze, hindi makapaniwala. Labis na nahihiya si Lai King, anong nangyayari dito? Ngunit para sa kanyang ate, kailangan niyang magsinungaling na nandito ang bisita sa itaas at pwede niya itong isama sa pamamasyal. Pagkasabi nito, natawa si Shenze, hindi maganda kung makikita sila ni Ubay, ang selosong bata. Nagkataon naman, si Ubay ay dumating na rin, naamoy niya ang kanyang karibal. Nang makita niya si Ubay, inakala ni Lai King na nakahanap na siya ng tagapagligtas, ngunit hindi pala, kundi kabaliktaran. Nang malaman ang buong kwento, hindi lang tumulong si Ubay, kundi nagdagdag pa ng panggatong at ikinuwento ang lahat kay Shenze. Nang marinig iyon, halos magalit na si Shenze sa sobrang inis. Samantala, si Lai King ay nakahanap lang ng dahilan para makatakas at pagbukas niya ng pinto ay nakita na niya si Shenze at sabay na tinanggap ang galit nito. Nagmamadaling nagpaliwanag si Lai King na aksidente lang iyon at hinila siya palayo doon. Ngunit tumanggi si Shenze, sinabing wala na silang koneksyon simula ngayon at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa huli, umatras siya ng isang hakbang at umatras din siya ng isang hakbang kaya di na isalba nila ang relasyong ito. Ngunit medyo hindi maganda ang paraan dahil binuhat na lang ni Shenze si Lai King papasok sa kotse. Habang nasa biyahe, nag-aaway pa rin sila ngunit laging nagpapatalo si Shenze sa kanya. Misteryoso lang niyang sinabi na dadalhin niya ito sa isang lugar. Lihim na ngumiti si Lai King, may kaunting pag-asa sa kanyang puso at gabi na nang dumating sila. Tumingin si Shenze sa kalangitan, nakita ang makakapal na ulap at bumuntong hininga na ikinagulat ni Lai King. Gayunpaman, nang makita niya ang puno ng confetti sa trunk ng kotse, doon lang niya naintindihan ang intensyon ni Shenze. Kahit na hindi niya nasaksihan ang matinding ganda ng mga paputok, labis na naantig si Lai King sa pagbili niya ng buong trunk ng confetti. Pagkatapos ng isang maliit na laro, pareho nilang ipinahayag ang kanilang damdamin. Sa huli, naghalikan sila ng may pagmamahal, at ganoon nagsimula ang isang tunay na kwento ng pag-ibig. Ngunit ang ex ni Shenze ay tiyak na magtuturo sa kanya ng leksyon. Dahil hindi niya kayang harapin si Shenze, ang green tea na babaeng ito ay pinuntirya ang ina ni Shenze at inanyayahan itong kumain. Ang inosenteng babae ay naghihintay sa kanyang kasintahan, ngunit ang natanggap niya ay isang masakit na break-up message. Sabi ng kanyang kasintahan ay may biglaan siyang gagawin, ngunit hindi nagtagal, nakatanggap si Lai King ng isang mensahe, at galing pala ito sa ex-girlfriend ng kanyang kasintahan. Halos maglabas ng apoy si Lai King sa sobrang galit. Ngayon, ako at ang ex-boyfriend ko ay aksidenteng nakita ang kanyang nanay sa labas, kaya hindi kita masasamahan. Hindi inasahan ni Lai King na ipagpapalit siya ni Shenze para sa kanyang ex, kaya agad siyang pumunta sa Shanghai. Hindi nagtagal, nakatanggap si Shenze ng tawag
tawag mula kay Lai King. Nang makita ang ex-girlfriend na naglalakad sa tabi niya, wala siyang nagawa kundi itago ito. Sinabi niyang pupunta siya sa kanya agad pagkatapos ihatid ang kanyang ina. Ngunit ang mga kasinungalingan na ito ay nakita lahat ni Lai King, ngunit patuloy pa rin siyang nagpilit at natawa si Lai King. Talagang lahat ng sinasabi ng mga lalaki ay kasinungalingan at nang makita si Lai King, alam na agad ni Shenze na tapos na siya. Walang silbi ang pagpapaliwanag, ang masasabi lang niya ay kakadating lang din ng kanyang ex-girlfriend. Paano maniniwala si Lai King? Inilabas niya ang mga entrance ticket na binili niya para sa resort. Noong una, balak niyang sumama sa kanya, ngunit ngayon ay mukhang hindi na kailangan. Galit siyang itinapon ang lahat kay Shenze. Sinabing ito ang break-up fee at pagkatapos ay tumalikod at umalis ng walang pag-aalinlangan. Nangyari na ang mga bagay, kaya lumabas ang green tea na babaeng iyon, tumakbo sa harap ni Shenze at nagpakita ng kayabangan. Galit na galit si Shenze, umuwi sa base at ibinuhos ang galit sa sandbag. Sa pagkakataong ito, naging tuso na naman si Ubay, nagkunwaring relationship counselor at sinabing kung gusto mong kalasin ang Belle, kailangan mong hanapin ang taong nagkabit ng Belle. Kung gusto niyang patawanin si Lai King, kailangan niyang umaksyon mula kay Lai King. Nang makita si Juki na lihim na napangiti si Ubay dahil nagtagumpay ang kanyang plano. Agad namang pumayag si Lai King at sa pag-iisip na magkakaroon na naman siya ng pagkakataong makita ang Diyosa, labis siyang natuwa. Nang makita ang tuso ng ngiti ni Ubay, doon lang na-realize ni Juki na naloko siya. Nang dumating sila sa tagpuan, hindi mapigilan ni Juki na humanga, lalo pang gumagaling si Ubay at alam na nitong magtago ng kanyang talento. Siyempre, hindi niya rin nakalimutang purihin ang sarili. Sa sandaling iyon, dumating si Lai King at nagulat siya nang makita si Ubay. Ito ba ay ayaw uminom ng wine imbitasyon at gusto pang uminom ng penalty wine parusa, ngunit hindi na siya nag-isip pa ng malalim. Ngunit gusto pang umaksyon ni Ubay, pinapunta niya muna ang dalawa sa itaas, at siya na lang ang mag-o-order. Sadya niyang hiningan ang waiter ng isang baso ng chestnut Starbucks. Sa simula ay hindi nagbebenta ng ganitong inumin ang tindahan, ngunit sa mariin niyang pagmamakaawa, kinailangan ng pumayag ng waiter, at nang makita ang baso ng chestnut Starbucks. Labis na nagulat si Lai King, ito ang pinakapaborito niyang lasa. Nagtanong siya kay Ubay, ngunit sinabi niya na hindi niya alam, ipinaliwanag niyang irinekomenda lang iyon ng waiter. Nadama ni Lai King ang intensyon ni Ubay. Nagsimula silang magtinginan ng may pagmamahal, habang pinabayaan ang single dog sa tabi. Medyo nahihiya si Juki, ngunit kailangan pa ring pag-usapan ang pangunahing punto. Matapos marinig ang kwento ni Shenze, hindi mapigilan ni Lai King ang humanga. Talagang isang saint of assists, dahil palagi niyang kayang isama si Ubay. Bago sila maghiwalay, nagbigay ulit ng sorpresa si Juki para sa kanilang dalawa. Kinuha niya ang susi ng kotse ni Ubay. Sinabing siya na ang magmamaneho pa uwi ng kotse niya, para iwan silang dalawa na maghintay ng sasakyan sa labasan. Hindi inaasahan na ang single dog na ito ay magiging thoughtful minsan. Nang humiram ng payong, tinawag si Lai King ng waiter. Noon lang nalaman ni Lai King na hindi lang siya naiintindihan ni Ubay, kundi mahal na mahal pa siya. Nang lumabas siya ng tindahan, mahina ang pag-ulan ng niebe sa gabi, napakaromantiko ng tanawin. Magkasama silang naglakad ng dahan-dahan sa kalsada, at sinabi ni Lai King ang sama ng loob niya. Nang malaman niyang nakalaya na si Han Xiangyan sa sakit na nararamdaman niya noong nakaraang 10 taon, gumaan ng sobra ang pakiramdam ni Lai King. Palagi siyang nakokonsensya dahil binigo niya ang kanyang mga kapatid. At ang taong tumulong sa kanya na alisin ang sama ng loob na ito ay si Ubay. Narinig ni Ubay ang tawag ng Diyosa at agad siyang tumakbo. Hindi niya inasahan na pagbukas niya ng pinto ay makikita niya ang Diyosa na nakasuot ng 2-second shirt. Malinaw na lasing si Lai King dahil pati ang text message ay mali ang napadalhan. Pagkatapos, naglakad siya ng pabagsak-bagsak na may dalang bote ng suka papasok sa kwarto. Kaya sumunod si Ubay dahil sa pag-aalala. Sa simula, balak niyang umalis agad pagkatapos ibigay ang gamot sa hangover. Ngunit pinigilan siya ni Lai King na lasing. Nagpumilit siyang uminom kasama siya. Nang makita ang Diyosa na nakasuot ng ganito kakinis, paanong makatitiis si Ubay? Gusto niyang tulungan si Lai King na isuot ang jacket. Ngunit bumubulong lang ito ng walang kabuluhang salita at ang kanyang mukha ay namumula. Para kay Ubay, na hindi pa nakikipag-ugnayan sa babae, ito ay talagang isang napakalaking tukso. Nakayuko lang siya, hindi naglakas loob na tumingin ng diretsyo, at dahil sa pag-aalala ay hindi niya ma-zipper ng maayos ang jacket. Lalo pang naging alanganin ang kanyang mga kilos, kaya hindi na natiis ni Lai King, at siya na mismo ang nag-zipper ng kanyang jacket. Pagkatapos, tinanong niya si Lai King kung bakit siya uminom, inakala niyang hindi siya masaya. Ngunit sinabi ni Lai King ang kabaligtaran, dahil nalampasan na niya ang hindrance ng nakaraang 10 taon, at nakita rin niya ang pag-ibig ni Ubay para sa kanya. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, ipinahayag niya ang kanyang damdamin at natigilan si Ubay nang marinig iyon. Bago pa siya makasagot, nakatulog na si Lai King. Kinabukasan, nagising si Lai King mula sa kanyang kalasingan, umiikot ang kanyang ulo, at ang naaalala niya lang ay mga bahagi ng pangyayari. Ang tanging naaalala niya ay dumating si Ubay sa kanyang kwarto, at ang iba pa ay tuluyan na niyang nakalimutan. Maaga pa lang, nagtanong na siya tungkol kay Ubay. Tinanong ang mga miyembro ng team kung may rumored girlfriend ba ito. Hindi ba ikaw iyon? Ang sagot na ito ay nagpamula kay Lai King at sinabing huwag silang magsalita ng kung ano-ano. Bagaman itinanggi niya ito sa bibig, parang bulaklak naman ang kanyang puso. Ngayon ang huling araw ng kanyang paglahok sa kompetisyon sa Chicago. Nang makita niya si Ubay, agad na tinukoy ni Lai King ang kanyang target.
Hindi lang sila nagtabi, kundi palihim din silang naglapit pa, nagdikit ang likod habang nagbubulungan, mukhang napakatamis. Hindi pa nakakapagsalita ng marami ang dalawa nang dalhin na ng mga miyembro ng team ang kanilang almusal. Sa simula, gusto sana ni Ai King na ibigay kay Ubay, ngunit ang resulta ay sabay-sabay na inabot ng isang grupo ng fanboy ang kanilang kamay. Napaka-awkward ng eksena, at buti na lang at thoughtful din sila, at kusa nilang binawi ang kanilang mga kamay. Nang makita si Ubay na umiinom ng malamig na tubig, nag-alala si Ai King para sa tiyan nito, kaya sinubuan niya ito ng isang basong mainit na tubig. Kinuha ito ni Ubay, at naramdaman niya ang init, ngunit ito ay nagdulot ng dissatisfaction sa ibang miyembro. Ang pagiging paborito ay dapat may limitasyon. Ang Teen Genius ay gumamit ng 0 taon ng karapatan sa pagpapangalan upang magtapat ng pag-ibig sa Diyosa. Lahat ng miyembro ng team ay nagulat at ang mga mata ni Ai King ay biglang nanlabo. Dahil bigla niyang naalala ang isang sinabi, iyon ay Yi Devi KKM iyong fly girl. Sa sandaling ito, naintindihan niya kung gaano siya kamahal ng lalaking nasa harap niya. Nanalo si Ubay ng championship na may napakahusay na performance at maaari niyang piliin ang bonus points upang makuha ang posisyong champion. Ngunit ang nakakagulat sa lahat ay pinili niya ang karapatan sa pagpapangalan na siyang may pinakamababang halaga. Ang lahat ay para lamang magtapat ng pag-ibig kay Lai King, ang babaeng lihim niyang minamahal sa loob ng 0 taon. Hindi maintindihan ng mga miyembro ng team kung bakit iyon ang pinili niya. Ngunit para kay Ubay, ito ang tunay na kahulugan ng pagkapanalo niya sa championship. Nakita ng mga miyembro ng team ang ekspresyon ni Ai King, kaya hindi nila napigilang tuksuhin siya at pagkatapos ay naghanap ng dahilan upang umalis. Samantala, si Ubay ay tila nahatak ng magnet at hindi na mahalaga ang mga celebration party. Gusto lang niyang malaman kung saan nagpunta si Ai King. Nang marinig na nagpunta siya sa banyo, nagmadali siyang sumunod. Hindi niya inasahan na makakasalubong niya si Ai King. Talagang match made in heaven, ito na ang tadhana. Ang pag-ibig ay talagang isang kamanghamanghang bagay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumakas, kundi buong tapang niyang inilabas ang papel na iyon. Hindi lang naroon ang pagtatapat ni Ubay noong nakaraan, kundi pati na rin ang sagot ni Lai King. Pakiramdam ko walang kabuluhan ang mundo, ikaw lang ang bumihag sa puso ko. Agad na naintindihan ni Ubay ang ibig sabihin ni Lai King at hinila siya sa arena. Sa lugar na iyon ay pinaghirapan niyang makuha ang karangalan. Tila naintindihan din ni Lai King kung bakit nagsikap ng ganoon si Ubay at naghalikan silang dalawa ng may pagmamahal. Ngunit hindi pa sila nakapag-ibigan ng matagal ay dumating na si General Manager Xiang. Hindi pa kontento si Ubay at gulong-gulo ang isip, samantalang si Ai King ay nagmamadaling umalis. Ang totoo, si General Manager Xiang ay pumunta para hanapin si Ai King. Pagkaalis niya, gusto pa sanang makipag-usap ni Ubay, parang bata siyang kusa at humingi ng yakap. Yumakap din si Ai King sa kanya ng may kasiyahan, nalubog sa tamis na para lang sa kanilang dalawa. Ngunit nag-aalala pa rin si Ai King, natatakot siyang matagalan ang paghihintay ng lahat. Ngunit nagpumilit si Ubay, kailangan pang yumakap ng 1 minuto. Kung tutuusin, ang 1 minutong ito ay katumbas ng 0 taon ng paghihintay. Paanong madali siyang bibitaw? Kakaumpisa pa lang ng relasyon nila, abala na agad si Ubay. Pagbalik sa hotel, sinimulan na niyang alamin ang mga bagay na dapat tandaan, at si Ai King naman ay nakatanggap ng 1 basong mainit na gatas. Ito ay inayos din ni Ubay, at hindi nagtagal, nakatanggap si Ai King ng voice message mula kay Ubay na nagtatanong kung natanggap na niya ang gatas. Napakasarap sa pakiramdam na marinig ang good night mula sa Diyosa. Si Ai King naman ay inaalala rin ang mainit na halik sa arena. Sa pag-alala, hindi pa rin siya mapakali, napakatamis na punong-puno ang kanyang mukha ng tamis, at ang kanyang ngiti ay nagniningning. Kinabukasan, kailangan na nilang umuwi, gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit na-upgrade ang seat ni Ai King. Mas nagkataon pa, ang nagbebenta ng dyaryo sa tabi niya ay si Ubay, at kasunod nito ay sina Shenzi at Yuki. Ito ay nagpaduda kay Lai King, inayos ba ito ni Ubay? Napakasarap sa puso ni Lai King, mukhang nag-aral ng mabuti si Ubay kagabi. Gayunpaman, naglaro na naman ng childish game si Ubay, at nagpumilit kay Lai King, sinabing nagugutom siya. Ngunit nang ilapit ni Lai King ang chocolate sa kanyang bibig, hindi niya ito kinain. Siyempre, isa rin ito sa mga panlilinlang ni Ubay. Nang makakain na si Ai King ng 1 kagat, agad niya itong kinuha at kumain din ng 1 kagat. Ang matamis na tagpong ito ay tila nasa panaginip lang. Nagtanong si Ubay nang hindi sigurado, nagde-date ba tayo ngayon? Bahagyang humiti si Ai King at tumango bilang pagsang-ayon. Ang tagpong ito ay talagang nakakainggit at ang dalawang single dog sa likuran ay tumitingin ng may inggit. Nakita ni Ubay na nakatulog si Ai King, kaya inihilig niya ang ulo nito sa kanyang balikat at sinabing bakasyon bukas at maaari silang manood ng scene ng magkasama. Masayang pumayag si Ai King at ito rin ang una nilang date. Bumili si Ubay ng 8 tiket para sa 4 na pelikula dahil hindi niya alam kung alin ang gusto ni Ai King. Nang marinig iyon, sinabi ni Ai King na sa susunod ay pwede siyang tanungin ni Ubay. Masunurin si Ubay na parang bata at nang makita ang kanyang clumsy na anyo, hindi napigilan ni Ai King ang matawa. Si Ubay naman ay seryosong nagpakilala, ngunit malinaw na hindi siya handa ng mabuti, nautal at kailangan pang tumingin sa kanyang palad. Ito ay nagpagulo kay Lai King, may problema ba sa memorya ni Ubay? Nahihiya siyang umiwas sa
sa tingin ni King at pagkatapos ay palihim na tumingin muli. Sa huli, pagkatapos ng mahabang paghihirap, natapos na rin niya ang pagpapakilala, ngunit kailangan niyang harapin ang mahirap na problema ng pagpili. Nang makita siyang clumsy at kaibig-ibig, nagmungkahi si King na sabay silang pumili. Ngunit hindi inaasahan, hindi magkatugma ang kanilang mga iniisip at lalo silang nahiya. Buti na lang at matalino si King, tinulak ang kamay ni Ubai at nagbigay ng huling pagpili. Pagkaalis ni King, dali-dali namang binura ni Ubai ang sulat sa kanyang palad. Baka mamaya ay magkahawak sila ng kamay at mapahiya na naman siya. Gayunpaman, bagaman mukhang clumsy si Ubai, siya pala ay isang tunay na mayaman. Pagkatapos pumili ng soft drink, kusa siyang nagtanong kay King kung anong snack ang gusto niya. Hindi talaga tumagal upang matuto, nagpapatunay na si SE ay talagang interesado kay Apledo. Hindi pa man sila nakakapasok sa sinehan nang sabay silang nakatanggap ng mga tawag, hinihiling na agad silang bumalik sa Gid Club. Nagbiro si Apledo tungkol sa kakaibang pagkakaisa ng mga bagay-bagay. Ngunit ang mga hindi inaasahang pangyayari ay laging dumarating sa pinaka hindi inaasahang sandali. Subalit, pagbalik nila, madilim ang club. Lumabas na ito ay isang sorpresa na inihanda ng lahat para kay SE dahil ngayon ang kanyang kaarawan. Nagulat si Apledog dahil hindi ito sinabi sa kanya ni SE. Ngunit matapos kumpirmahin, agad siyang nagpadala ng kanyang pagbati sa kanya. Gayunpaman, bilang ang nagplano ng sorpresang handaan na ito, ang Class 1 General Manager ay kailangang tuksuhin si SE ng kaunti. Sinabi niya na ang kanyang pinsan ay isang tapat na tagahanga ni SE. Nais niyang magpadala ng pagbati sa kaarawan sa kanya sa pamamagitan ng video. Si SE ay tumingin kay Apledog nang marinig iyon. Halatang hindi siya papayag, ginamit niya ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang saloobin. Matapos makumpleto ang seremonya, umalis agad si SE sa pinangyarihan. Ayaw niya sa maingay at masikip na mga lugar na ito. Agad din siyang sinundan ni Apledog at tinanong kung bakit hindi sinabi ni SE sa kanya na kaarawan niya ngayon. Sumagot si SE na gusto lang niyang makasama si Apledog sa kanyang kaarawan. Ito talaga ang pinakamahusay na pagpapahayag ng pag-ibig. Sa sandaling kumilos na sana si SE, biglang lumitaw si 77, ang walang kamatayang bumbilya na ganap na sumira sa malabong kapaligiran. Ngunit isa lamang itong panlilin lang para maalis ang atensyon at agad namang sumingit ang Class 1 General Manager na mahilig sa gulo. Ang layunin niya sa pagpunta rito sa pagkakataong ito ay hindi simple, may gusto siya kay Apledog. Nakita ni Apledog ang hitsura ng Class 1 General Manager at natawa siya, hindi niya pinansin ang mga sinasabi nito. Ngunit sa pagkakataong ito, determinado ang Class 1 General Manager na sundan siya. Sa sandaling kikilos na sana siya, lumabas si Grant upang iligtas siya. Sa pagkaistorbo, hindi natuwa ang Class 1 General Manager, ngunit wala siyang balak na sumuko. Ipinakita niya ang malinaw na determinasyon na suyuin si Apledo. Bilang resulta, isinakripisyo ni Grant ang sarili para sa kanyang matalik na kaibigan. Sa puntong ito, hindi na rin makapagsalita si Apledo. Gusto ring malaman ni SE ang saloobin ni Apledo. Siyempre, hindi mag-aatubili si Apledo na sumagot na siya ay hindi selosa. Ang linyang ito ay tanging si Solo lamang ang makakaintindi. Sa araw na kumain sila ng hotpot, ito ang maliit na trick na ginamit ni Apledo upang biruin si SE. Hindi inaasahang ngayon ay naging kakaibang paraan na ito ni Apledo ng pagpapahayag ng pag-ibig. Dahil hindi pa niya lubos na kilala si SE, nais ni Apledo na samantalahin ang pagkakataong ito upang makita ang bahay niya. Ito ang nagpakaba kay SE, nagdahilan siya na maglilinis ng kanyang silid at isinara ang pinto, iniwan si Apledo sa labas. Sa katunayan, gusto niyang itago ang kanyang sekreto, naghang siya ng isang jacket nang walang iniisip. Ngunit ang kilos na ito ay hindi lamang basta, mayroon ding kaunting intensyon. Inakala ni SE na hindi siya matutuklasan, ngunit ang kanyang balak ay masyadong halata at nabasa ni Apledo. Gayunpaman, pagtalikod niya, ang jacket ay hindi sumunod sa kanya at nahulog sa lupa. Si SE ay nahihiyang humiti, tila ang sikretong ito ay hindi masabi. Hindi na rin siya tinukso ni Apledo, ngunit nagtataka siya tungkol sa hugis pusong sticker sa maleta. Ito ay nagpaalala kay SE ng isang alaala. Ito ay dahil mahilig gumawa ng kalokohan si 77. Iginiit niyang bigyan ng palamuti ang maleta ni SE na nagsasabing ito ay simbolo ng isang tunay na fanboy. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Sa sandaling ito, biglang nakilala ng maleta ang mukha ni Apledog at otomatiko itong bumukas. Medyo nagtaka si Apledog, iniisip na sira ang maleta. Sa puntong ito, kinailangan ni SE na ipaliwanag, sinabing idinagdag niya ang pantay na otoridad para sa kanya. Ang pag-ibig ni SE para kay Apledog ay masasabing hindi maitatago. Pagkatapos nito, akmang bubuksan na niya ang maleta, ngunit pinigilan siya ni Apledog sa pamamagitan ng kanyang kamay. Naramdaman ni Apledog na kailangan pa rin nilang magkaroon ng sarili nilang lihim. Ito ang sikreto sa pangmatagalang pag-ibig. Hinawakan ni SE ang kamay ni Apledog at inihatid siya pauwi, ngunit nag-aatubili pa ring umalis. Lumalakas ang ulan, ngunit ayaw pa rin niyang umalis. Ang pag-aatubili ni SE ay naging pag-aalala. Natuklasan niyang nakabukas pa rin ang ilaw sa study room. Alam niyang abala pa rin si Apledog sa trabaho. Nag-alala si SE kay Apledog at sinabi sa kanya
kanya na tawagan siya kung may problema. Ganoon din si Apledog, nang marinig ang tunog ng ulan, hinulaan niyang hindi pa umuwi si SE. Umuwi na ba siya sa Gende? Dali-daling tumakbo si Apledog, natuklasan niyang ang tangang si SE ay hindi pa umaalis. Nagtitigan ang dalawa sa loob ng mahabang panahon, kahit malakas ang ulan at hangin, parang wala silang naramdaman. Marahil ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa ilalim ng ulan, ang tagpuan ay talagang maganda at romantiko. Dinala ni Apledog si SE sa silid, at maingat na pinunasan ang kanyang buhok ng tuwalya. Sa pag-aalaga ng Diyosa, napangiti si SE, kumuha si Apledog ng jacket at ibinigay sa kanya, sinabing magpalit siya. Hinubad ni SE ang kanyang jacket at sinabi kay Apledog na tumalikod. Agad namang naintindihan ni Apledog ang ibig niyang sabihin, tila nahihiya na naman si SE. Dali-dali siyang tumalikod, sinabing hindi siya titingin. Ngunit nang aalisin na sana ni SE ang kanyang damit, biglang bumalik ang ama at ate ni Apledog. Nang marinig ang ingay, nagulat si Apledog, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo, talagang hindi inaasahan. Ang lalaking kani-kanina lang ay nakikipag-date sa Diyosa ay lihim na kinuhanan ng litrato ng isang reporter. Sa simula, pareho silang walang kamalay-malay, nakasuot sila ng maskara, iniisip na sa ganoong paraan ay maiiwasan nila ang hinala. Hindi nila alam na handa na ang reporter. Sa sandaling matamis na kumakain ng ice cream ang dalawa, biglang lumabas ang kamera ng reporter. Gayunpaman, sa harap ng lente ay dalawang taong nakasuot ng itim. Sa masusing pagtingin, sina 77 at 1 pala, na lubos na ikinagulat ng reporter. Akala niya ay babaguhin niya ang anggulo ng pagkuha, ngunit bago pa siya makatalikod, naglaho na ang apat, nagtipon na ang apat. Mabuti na lang at narinig nila ang usapan ng reporter kaninang umaga, kung hindi, nalantad na sana ang kanilang relasyon. Natakot sina SE at Apledog pagkatapos nilang marinig ito, at si 77 ay maraming kalokohan, nag-isip siya ng isang napaka-inosenteng paraan ng pagtatago. Gayunpaman, dahil masyado itong halata, hindi pa sila nakakalayo ay natuklasan na sila ng reporter. Ngunit nang hinabol nila, sina 77 at 1 na lang ang natira. Sa oras na ito, dinala na ni SE si Apledog na tumakas, bagaman hindi niya alam kung bakit sila tumatakas, ngunit ang pakiramdam ay napakaganda. Ngunit sa kasamaang palad, ilang hakbang pa lang ang natatakbo ni Apledog nang maipilayan siya. Nag-alala si SE, dali-dali siyang nagtanong, Apledog, ano ang nangyari sa iyo? Ngunit halatang hindi na makalakad si Apledog. Nang makita ito, agad na ipinakita ni SE ang kanyang pagiging lalaki at binuhat si Apledog. Nagulat si Apledog, hindi pa nakakapag-react, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niya ang kaligayahan. Kahit masakit ang kanyang paa, ang kagalakan sa kanyang puso ay mas malaki pa. Minahal ni SE si Apledog tulad ng isang munting prinsesa, tinulak niya ang trolley para sa kanya patungo sa supermarket. Hindi lamang may yelo para sa kanyang paa, ngunit marami ring paborito niyang merienda. Sa huli, tinapos nila ang kanilang masayang pamimili na may maraming pinamili. Agad ding naglagay si SE ng yelo sa paa ni Apledog. Ngunit halatang hindi ito masyadong gumagana, kailangan pa ring buhatin ng Princess Carrie para maibsan ang sakit. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si SE, ibinalik si Apledog sa kanyang orihinal na posisyon. Kinamot ni SE ang kanyang lieg sa harap ni Apledog. Ang awkward na ekspresyon ay ipinakita niya ng napakahusay. Siyempre, nahulog si Apledog sa patibong, nang makita siyang hindi komportable, nag-aalala siyang nagtanong. Agad na hinila ni SE pataas ang kanyang zipper. Ang pagpapanggap na ito ay talagang napakatalino. Sa ilang salita lamang na ayos lang ay nagmadali si Apledog upang humanap ng ointment para sa kanya. Siya naman ay kusa ring nagbigay ng apron. Gayunpaman, sa sandaling balak na ni Apledog na lagyan siya ng gamot, nahiya na naman si SE. Dahan-dahang inilapat ni Apledog ang ointment sa kanya, habang siya ay nakatitig sa kanya. Habang nagpapahid, lalong lumapit ang kanilang distansya, na naging dahilan upang hindi sinasadyang lumapit pa si SE. Ngunit nang maamoy pa lamang niya ang halimuyak ni Apledog, biglang bumukas ang pinto ng silid. Ang umuwi ay ang ama at ate ni Apledog. Ang posisyon nilang dalawa ay talagang nakakapag-isip ng iba. Nagmamadaling nagpaliwanag si Apledog na nagpapahid siya ng gamot, ngunit halatang hindi masyadong naniwala ang kanyang ama at gusto niyang makipag-usap ng masinsinan sa batang lalaking ito. Ngunit matigas ang ulo ni SE at nais niyang hamunin ang kanyang magiging biyenan, at ang ama ni Apledog ay hindi rin magpapatalo, agad siyang nagpadala ng alak. Nang makita ito, nagmadali si Apledog upang iligtas si SE, ngunit nagpumilit ang binata na uminom kasama ang kanyang biyenan. Hay naku, patay na, kahit anong payo ni Apledog ay walang silbi. Sa simula, labis na nag-alala si Apledog, lihim niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ate. Gusto niyang bawasan ni SE ang pag-inom. Ngunit napakahusay uminom ng kanyang ama, inubos niya ang baso ng alak sa isang lagok na nagpapakita ng kanyang saloobin. Nang makita ito, wala ring nagawa si SE kundi ang kumagat ng labi at uminom. Dahil dito, nag-alala si Apledog at gusto niyang kumain pa si SE ng kaunting pagkain. Gayunpaman, mas kahanga-hanga si SE kaysa sa inaasahan niya. Ang dalawa ay lalong naging masigla sa pag-inom at sa huli ay naging matalik na magkapatid. Umiyak sila habang nakaakbay sa isa't isa. Talagang malapit ang kanilang damdamin. Kinuwento ng ama ni Apledog ang mga nakakahiya niyang kwento noong bata pa siya na nagpula sa mukha niya sa hiya. Pagkatapos ng mainit na labanan, inihatid ni Apledog ang kanyang ama sa club. Sa oras na ito, nagsasalita pa rin si SE ng kung ano-ano. Medyo nalungkot si Apledog nang makita iyon. Mahigpit niyang pinayuhan si SE na huwag nang uminom ng ganoon karami sa susunod. Pagkatapos, balak niya sanang kumuha
kumuha ng isang basong tubig para sa kanya, ngunit hindi niya sinasadyang natumba ang silya sa kusina. Ang ingay na ito ay nagpasabik kina 77 at sa iba pa. Iniisip na si ST ay may sikretong kinakain, balak nilang makisalo. Katatapos lang sanang aliwin ni Apledog si ST, at nang aalis na siya ay narinig niya ang sigaw ni 77. Nataranta si Apledog, hindi alam kung saan magtatago, ngunit hindi man lang nag-alala si ST. Tatayo sana siya para paalisin sila, ngunit hindi sumunod ang kanyang katawan, nadulas siya at nahulog. Nag-alala si Apledog nang makita siyang lasing, ngunit iginiit pa rin ni SE na ayos lang siya. Gayunpaman, paglabas niya, naamoy ng lahat ang alak sa kanya at nagtanong sila. Ngunit hindi alam kung si SE ba ay talagang lasing o nagpapanggap lang. Lihim na tumawa sina 77 at Grunt, tanging si Juan lang ang walang alam. Napagtanto ni Juan na mali ang kanyang hula, nag-isip siya sandali at naglabas pa ng isa pang sikreto. Si Xiaozu, ang kalihim ng Class 1 General Manager. Lalo namang nagalit si Apledog nang marinig niya ito, hindi niya inaasahang napakaraming tagahanga ni SE. Si SE ay naging matalik na magkapatid sa kanyang magiging biyenan at nakuha niya si Apledog, ang kanyang kasintahan. Nang makita ang mabilis na pag-unlad ni SE, tinukso siya ng lahat, gustong imbitahan niya sila kumain. Sa oras na ito, tila nagising si SE, nagkunwari siyang masakit ang ulo upang hindi siya gumastos. Ngunit paanong makakalusot ang maliit na trick na ito kay 77? Agad na binuksan ni 77 ang pinto ng silid, sinabing gusto niya siyang masahehin. Nang makita si Apledog, nanlaki ang mga mata ni SE at agad niyang hinila si 77 palabas. Kung matutuklasan, patay siya, ang abnormal niyang kilos ay nalantad na. Walang nagawa si SE at kinailangan niyang maging tapat at umamin. Nang malaman na nasa loob ng silid ang kanyang kasintahan, naghiyawan ang lahat at gustong pumasok upang makita. Masayang binuksan ni SE ang pinto, bagaman maliit ang siwang, ngunit napakalinaw ng ibig sabihin ni Apledog na ayaw niya. Agad na isinara ni SE ang pinto, ipinaliwanag sa mga kapatid na masisigla na nakikinig siya sa kanyang kasintahan, kaya dapat itong manatiling lihim. Halatang hindi kumbinsido si Juan, sinabi niyang sinasadya niya silang inising. Nawaalan ng gana ang lahat at balak na nilang bumalik sa kanilang mga silid tulugan, ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Grunt na umalis. Pareho silang nanalo sa mga kapatid na babae ng pamilyang Nay, ngunit mas mabagal ang pag-usad ni Grunt kaysa kay SE, kahit papaano ay dinala na ni SE ang dalaga pauwi. Pagkatapos niyang alisin ang mga nakakagulo, bumalik siya sa silid, balak niyang magyabang. Ang resulta, hinamon siya ni Apledog tungkol sa mga babaeng binanggit ni Juan. Nagpatuloy sa pag-arte si SE, tiningnan siya ni Apledog, naiinis at natatawa, tinanong siya kung nagpapanggap ba siya. Hindi sumagot si SE at direkta siyang hinalikan. Marahil gusto niyang gamitin ang kilos upang sabihin kay Apledog na siya lamang ang nasa kanyang mga mata. Pagkatapos ng mainit na sandali, naghanda siyang ihatid si Apledog pauwi. Maingat silang nagtago, takot na matuklasan. Mukhang tahimik ang club, ngunit sa katunayan ay matagal nang naghihintay ang lahat, gustong makita ang mukha ng kasintahan ni SE. Nang marinig ang ingay, napagtanto ni Apledog ang isang bagay at sinabi kay SE na lumingon. Gayunpaman, pagkatapos ng isang sulyap mula kay SE, nagsara ulit ang lahat ng pinto at nagtago. Lumingon si Apledog na nagdududa at nang makitang wala ang tao, tuluyan siyang nakampante. Pagkaalis nilang dalawa, lumabas ulit ang lahat. Si Grunt ay malapit nang makipaglaban sa kanyang matagal ng kaaway, ngunit kinutya siya ni 77. Siyempre, hindi maiiwasan ang isang pagtatalo, ngunit hindi inaasahang nadapa si 77. Halatang hindi naniwala si Grunt, sinabi niya na huwag na siyang magpanggap pa. Ngunit ang masakit na ekspresyon ni 77 ay parang totoo at umamin si 77 ng pagkatalo kay Grunt. Ngunit hindi naman ganoon kabait si Grunt. Nang akmang hihilahin niya si 77 pabangon ay binitawan niya ito. Muntik nang masuntok, pagkatapos ng kaunting pagmamayabang, iniwan agad ni Grunt si 77. Ang kawawang si 77 ay umiiyak sa langit at lupa, ngunit walang sumasagot. Natuwa si Grunt nang makita ang mga dokumentong ito. Ang una niyang naisip ay si SE, ngunit nang marinig niya ang miyembro ng koponan na nagsasabing maaaring hindi na kailanganin ni SE, hindi natuwa si Grunt. Sa kanyang paningin, si Solo ang kanyang idolo, kailangan niyang talunin si Solo sa sarili niyang kakayahan, ayaw niya ng tulong ng iba. Ngunit nang dalhin na ni 77 ang mga dokumento, agad siyang bumalik ng masunurin. Alam ng dalawa na nagpapakipot lang siya, ngunit hindi nila siya inilantad at binigyan siya ng espasyo para mag-aral ng mag-isa. Gayunpaman, paglabas pa lang nila, nakasalubong nila si Lolo Han. Binisita niya si SE bago ang laban. Ilang araw nang hindi umuuwi, medyo nag-alala siya para sa kanya. Natatakot na magutom si SE, kaya nagdala siya ng cake. Ngunit nang makita niya ang wallpaper sa computer ni SE, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha dahil nakilala niya ang karibal ni SE, si Solo. Bilang resulta, sinabi pa ni SE sa kanya na ang kalaban niya bukas ay si Solo rin. Agad na nagbago ang saloobin ni Lolo Han ng 180 degrees at sinabihan niya si SE na dapat siyang manalo. Sa kanyang paningin, ang pagtalo sa karibal ay ang pinakamahalaga. Kinabukasan, araw na ng laro, sinabi ni SE kay
Grant ang kanyang diskarte. Ngunit nagyabang si Grant, ito ay isang tatlo-way melee match. Sina Izzy at Solo ay hindi gaanong emosyonal, ngunit si Grant ay labis na kinakabahan. Bago ang laro, pumunta siya sa banyo ng 7 beses, na ikinagulat ni Izzy. Nahihiyang ipinaliwanag ni Grant na naghugas lang siya ng kamay. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Solo kay Izzy ang isang salita na puno ng malalim na kahulugan. Ito ang aming pagkakataon upang magkaroon ng patas na kompetisyon. May naisip si Izzy nang marinig iyon. Si Solo ay ang dating kasintahan ni Apledo. Pareho silang dating matalik na magkaibigan, ngayon ay boss at empleyado. Ang relasyon niya at ni Apledog ay talagang masyadong komplikado, kaya determinado si Izzy na manalo sa laban na ito at mabilis na nagsimula ang laro. Sa tatlo-way melee match, balak ni Izzy na samantalahin ang mabilis na pagsisimula upang sorpresahin si Solo. Magkapatid din sila, hindi makapaniwala na nagtalikuran sila ng ganoon. Ang dahilan kung bakit inatake ni Grant si Izzy ay dahil gusto niyang makipag-isa sa kanyang idolo na si Solo, ngunit ang resulta ay ang huli ang nakinabang. Hindi lang siya ang binuhat, nadamay pa niya ang robot ni Izzy na nagbigay ng pagkakataon kay Solo na manalo. Talo si Izzy sa laban para sa karibal, talo si Grant sa laban para sa idolo. Pagkatapos ng laro, humingi ng tawad si Grant kay Izzy, walang sinabi si Izzy, ngumiti lang siya at tinapik ang balikat niya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Izzy ng tawag mula kay Apledo. Hindi niya sinagot at tumakbo siya palabas, pareho silang nagkaintindihan, nagkita sila sa parke. Tumakbo si Izzy at niyakap si Apledo. Nag-alala siya na ang laban na ito ay makakaapekto sa kanilang relasyon at tinanong niya si Apledo kung iiwan ba niya siya. Nagtataka siya kung bakit siya nagtanong ng ganoon at sumagot na hindi niya siya iiwan dahil sa ganoong dahilan. Nang makuha ang sigurado niyang sagot, saka palang kumalma si Izzy. Ngunit sa sandaling ito, dumating si Solo. Ano ang punto ng pagkapanalo sa laban na ito? Pumunta sa bahay ng dating kasintahan sa likod ng kasintahan. Gayunpaman, sa sandaling magpapalitan na sana ng susi ang dalawa, dali-daling tumakbo ang kanyang kasintahan. Nang makita ang eksena sa harap niya, hindi niya maiwasang maghinala. Tiningnan niya ng masama ang dating kasintahan at pagkatapos ay hinila si Apledog paalis. Naramdaman ni Izzy ang hindi pa niya nararamdamang pagkabalisa at hinila niya si Apledog papasok sa kotse. Ngunit sa paghila, tumalsik ang susi at nahulog sa palumpong. Dali-daling naghanap si Apledog. Nang makita niyang labis na nag-aalala si Apledog para sa kanyang dating kasintahan, nalibing si Izzy sa kanyang emosyon. Walang sabi-sabing hinila niya si Apledog papasok sa kotse at ikinabit pa ang seatbelt para sa kanya. Ang labis na pagkilos na ito ang nagpagalit kay Apledog. Pagkatapos niyang sabihin ang kailangan nating kumalma, malungkot na umalis si Apledog. Pag-uwi, masama pa rin ang pakiramdam niya at kinain niya ang 2 lalagyan ng ice cream para gumaan ang kanyang loob. Samantala, naalaala ni Izzy ang mga matatamis na sandali nila ni Apledog. Hindi niya kayang mawala si Apledog dahil lang sa isang maliit na bagay. Siya ang diyosa na lihim niyang minamahal sa loob ng 0 taon. Ngunit sa huli, hindi pa rin siya humingi ng tawad kay Apledog. Ang pag-asa ni Apledog ay naging walang silbi. Nais din sana niyang magparaya, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang pagmamataas sa kanyang puso. Pareho silang ayaw magpatalo na nagdulot ng deadlock sa relasyon. Kinabukasan, nalaman ni Solo na may sakit si Apledog, kaya dinalaw niya ito at inihayag ang katotohanan. Lumabas na ang hindi pagkakaunawaan ay sadyang inayos ni Bobao upang bigyan ng pagkakataon sina Apledog at ang kanyang dating kasintahan na magkasarilinan. Nagalit si Apledog nang marinig ito at sinisi niya si Solo kung bakit hindi niya ito sinabi kaagad. Si Apledog naman ay pumunta kay Izzy. Sinabi sa kanya na ang kanyang kapatid ay nalason sa pagkain at galit na sinabing magalit na lang siya ng magalit. Nang marinig iyon ni Izzy, parang tinamaan siya ng kidlat at dali-dali siyang tumakbo sa bahay ni Apledog. Nagkita sila ni Apledog sa ibaba, balak sana ni Apledog na magpaliwanag kay Izzy, ngunit niyakap na lang siya ni Izzy. Kinagabihan, inihatid ni Izzy si Apledog sa kanyang silid. Aalis na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Apledog. Ang kanyang mapagmahal na ekspresyon ay nagpahintulot kay Izzy na manatili upang patulugin siya. Kinabukasan, masayang naglakad ang dalawa. Sinabi ni Izzy na may sorpresa siya para sa kanya. Labis na nagtaka si Apledog, lumabas na matagal nang naghanda si Izzy ng singsing sa kasal. Balak niyang mag-propose pagkatapos manalo sa championship. Ngunit nakakalungkot, pareho silang magkasintahan at magkaribal sa larangan ng labanan. Upang matalo si Izzy, ginamit ni Apledog ang Sun Tzu Art of War. Ginamit ang diskarte sa pagpapalipas ng oras upang makakuha ng 2 tandang bawas 2 draw kay Izzy. Kaya naman, ang decisive round ay wala na sa kontrol ni Izzy. Sa katunayan, sa buong laro, dahil sa pagiging kampante, napunta siya sa dehadong posisyon at sa huli ay natalo sila sa laban na ito. Pagkatapos ng laban, hinarang ni Izzy si Apledog. Nang makita ang kakaibang tingin niya, inakala ni Apledog na hindi siya sang-ayon. Ngunit sa totoo lang, nanghihinayang si Izzy dahil sa nabigo niyang plano sa proposal. Nangako si Izzy sa kanya na siguradong mananalo siya sa susunod na laban. Nagulat ang lahat. Lumabas na kanina, gusto ni Apledog na mag-imbita ng isang bihasang propesor. Ngunit nakasalubong niya si Izzy na may parehong layunin. Natakot si Solo, agad niyang hinila si Apledog paalis, sinabing siya na ang bahala. Ngunit
natuklasan din ni ST si Apledog, dali-dali niyang sinabi kay 77 na hanapin muna ang propesor at humanap naman siya ng paraan para pigilan si Apledog. Kaya naganap ang eksena ng hindi sinasadyang pagkikita ng magkasintahan at pareho silang umarte ng labis. Nauna si Apledog, tinanong si Isinhi kung bakit siya narito. Hulaan kung nagtatago ba siya para makipagkita sa magagandang babae. Dahil tinanong siya ng ganoon, napilitan si Isinhi na umamin, sinabing narito siya para hanapin ang propesor. Pagkatapos, hindi rin siya nagpatalo, tinanong niya pabalik si Apledog. Sabi ni Apledog na narito siya para makipagkita sa kanyang dating guro. Nahihiyang tumingin si Isinhi kay Apledog at ngumiti naman si Apledog. Bigla niyang naalaala, tila siya ang kasintahan ni Isi. Hindi mo ba ako gustong makita? Tanong niya sa kanya na nagpapalambing. Si Gubay ay kaagad na nadala, subalit naisip niya na kung gayon ay maaari siyang magpalipas ng oras, kaya di sabay silang pumunta sa kantina. Gayunpaman, si Eli King, na palaging mapagpasya, ay mayroon na ngayong hindi mapagpasya ang kalagayan. Tinanong niya ang oras ng pagluluto ng bawat ulam, 5 minuto para sa spaghetti bolognese. Sinabi niyang napakaikli ng oras. 1-0 minuto para sa manok na niluto sa sili. Pakiramdam niya say hindi pa rin sapat ang oras. Sa huli, pinili niya ang manok na nilaga na may 15 minuto. Pinayuhan din ni Eli King ang nagbebenta na lutuin ito ng mas matagal, na natatakot na ang hindi sapat na oras ay makakaapekto sa kanilang plano. Si Ubay ay nalugod nang makita ito. Ngayon ay ayos na ang lahat, si Ubay ay labis na natuwa, tapos na ang trabaho, kailangang magsaya kasama si Eli King ng kaunti. Inorder niya ang lahat ng mga pagkaing binanggit ni Eli King. Si Eli King naman ay matagumpay na nakabalik, at ang kanyang kalooban ay gumanda ng husto. Ang dalawang matatalinong tao ay sa wakas ay makakapag-date na ng payapa. Gayunpaman, nang makita ang dami ng pagkaing nakahain sa mesa, nahilo si Eli King. Ubus nila ang lahat bilang maagang pagdiriwang para sa matagumpay na plano. Nang sila ay busog na at naghahanda ng umalis, biglang dumating si Sliding Kyuhwaku TCE na may magandang balita. Dali-daling niyakap ni Eli King si Bubay na nagpapahiwatig kay Sliding na umalis agad. Nagtaka si Bubay at dahan-dahang itinulak palayo si Eli King. Sino ang mag-aakala na sa sandaling iyon, lumabas din si Juki na ikinagulat niya at muli siyang nagmadaling yakapin si Eli King. Natapos ang pagganap ng Best Actor at Best Actress sa ganitong paraan. Ngunit ang pakiramdam ay napakakaiba para silang isang estrangherong magkasintahan. Ipakita ko sa iyo ang larawan ng aking unang pag-ibig. Halatang nagtatampo si Eli King, gayunpaman, ang larawan ay peke. Ang totoo, binuksan ni Ubay ang isang selfie niya. Pagkatapos magsalita ng matatamis na salita, syempre, kailangan ng humalik. Ngunit sa sandaling tumindi ang damdamin, narinig ang boses ng tatay ni Eli King na ikinabigla ng dalawa. Sila ay abala sa pagiging magkasintahan at nakalimutan nilang may tao sa bahay. Inutusan ng tatay ni Eli King ang dalawa na bumili ng karagdagang pagkain at ito rin ay magdudulot ng hindi inaasahang krisis. Sila ay naglakad habang kumakain at hindi sinasadyang nahagip ng isang streamer ang kanilang kamera. Nangangahulugan din ito na ang kanilang pag-ibigan ay nabunyag. Dahil sa pagiging miyembro ng dalawang magkatunggaling team, natural lamang na naging paksa sila ng usapan ng mga netizen. Ang mga chismis tulad ng lihim na pag-ibigan at pandaraya sa kompetisyon ay mabilis na kumala. Sumabog ang club at sila ay nakalubog pa rin sa kaligayahan na walang kamalay-malay sa nangyayari. Ngunit hindi nagtagal, pareho silang nakatanggap ng tawag sa telepono at nalaman ang seryosong insidente. Lahat sila ay labis na nag-aalala, ngunit ang dapat mangyari ay nangyari. Nag-alala si Eli King na ang opinyon ng publiko ay makaapekto sa mga susunod na laban ni Ubay, kaya sinabi niyang siya na ang bahala rito. Gayunpaman, si Ubay ay walang pakialam. Sa kanyang mata, hanggang di kasama niya si Eli King, walang anumang kahirapan ang makahahadlang sa kanya. Ngunit ang pinsalang dulot ng mga netizen ay hindi ganoon kadaling ayusin. Mas matanda si Eli King ng kaunti kay Ubay at inaatake siya ng mga tagahanga dahil natatakot silang maging pabigat siya kay Ubay. Kahit hindi nababasa ang mga komento ng mga netizen, nahulaan pa rin ni Eli King ang mga ito. Upang mapanatag ang loob niya, ginamit ni Ubay ang kanyang mga kilos upang patunayan ang lahat. Ngunit ang pinakakinatatakutan niya ay sa huli ay nangyari. Kinabukasan, nagsumite ng kanyang pagbibitiw si Eli King. Bagamat inaasahan na ng lahat ang desisyong ito, ayaw pa rin nilang umalis si Eli King. Ngunit kalmadong sinabi ni Eli King sa kanila na hindi siya magpapalit ng propesyon. Nararamdaman lang niyang masyadong nakakapagod ang trabaho at gusto niyang maging isang commentator. Bagamat kalmado siyang magsalita, hindi maitago ang kanyang pagmamahal sa team. Ayaw din makialam ng lahat sa desisyon ni Eli King. Bagamat inalis sa posisyon si Bubay bilang kapitan, upang mapanatag ang loob ni Eli King, ipinahayag niya ang kanilang pag-ibigan sa sensitibong panahong ito. Ang aksyon na ito ay labis ding nakaantig kay Eli King. Nagkita ang dalawa sa pamilyar na duyan at mahigpit silang nagyakapan bilang kapalit ng libu-libong salitang gustong sabihin. Ikinuwento rin ni Eli King kay Ubay ang tungkol sa paglipat niya ng trabaho. Bahagyang nagalit si Ubay nang marinig niya ito dahil ilang beses na niyang sinabihan si Eli King na huwag gumawa ng anumang kapuspalad na bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto ni Eli King na harapin ang kaguluhan kasama niya. Gustong makipag-usap ng walang muwang na binata sa kanyang kasintahan, ngunit hindi maintindihan ng kasintahan ang kanyang intensyon at patuloy na tumanggi. Nang marinig ito ni Ubay, ang masasamang
masamang intensyon sa kanyang puso ay kaagad na naglaho at kinailangan niyang ihatid muna si Ai King sa bahay at mamaya na mag-isip. Gayunpaman, pagdating pa lang ng dalawa sa bahay, naglaro na si Ai King ng panloloko. Nag-iwan ang ate niya ng isang sulat at matapang na hinulaan na magkasama silang mananatili sa bahay sa loob ng 3 araw. Sinamantala ni Ai King ang pagkakataong ito upang subukan si Bubay. Tinanong niya kung gusto niyang manatili kasama niya. Bagamat ganoon ang nasa isip niya, nahihiya si Bubay na sabihin ito. Ngunit sa ilalim ng pagtatanong ni Ai King, kinailangan niyang maging tapat at sinabing gusto niyang pag-usapan ang mga taktika. Ang dahilan ay nakakabaliw talaga at halos hindi niya makayanan ang panggigipit. Naiintindihan ni Ai King ang nasa isip niya, kaya tinanong niya kung may dala siyang damit na pamalit. Natigilan si Bubay nang marinig iyon, hindi niya inaasahan na ganoon kadaling sumang-ayon si Ai King. Nagpatuloy si Ai King sa pagsasabi na walang damit panlalaki sa bahay niya at hindi talaga niya matitiis na hindi maligo sa loob ng 3 araw. Walang imik si Bubay na nagpasiha kay Ai King na isa siyang inosenteng binata. Hindi niya alam na si Bubay ay nahihiya lang dahil siya ay isang lobo sa damit ng tupa. Pagsapit ng gabi, si Ai King ang unang naligo at si Bubay ay kinakabahang nakatingin. Nag-aalab ang kanyang puso, hindi na siya makapaghintay pa, ngunit ang mga hindi inaasahang pangyayari ay palaging dumarating sa tamang oras. Tumawag ang tatay ni Ai King upang tanungin siya at sa kasamaang palad, nakawala sa bibig ni Ai King ang katotohanan. Sa sandaling ito, si Bubay ay naghahanda na ring maligo bago pumasok sa silid, sinadya pa niyang teaser in si Ai King. Sa pag-iisip ng mga mangyayari, pakiramdam niya si napakaganda. Agad na dumausdo si Ai King sa kama, nang marinig ang ingay, nagmamadaling tumakbo palabas si Bubay. Ngunit ang katotohanan ay hindi gaya ng inisip niya, gusto ni Ai King na matulog ng magkahiwalay, sinabi niyang sa kwarto ng kanyang ate siya matutulog. Nang marinig ito ni Bubay, kaagad na nalungkot ang kanyang kalooban, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang braso sa liig ni Ai King at sinabing maaari naman silang matulog ng magkasama. Si Ai King ay walang reaksyon nang marinig ito, tahimik lamang siyang naghintay kay Bubay. Sino ang mag-aakala na sa sandaling ito, may mabilis na katok sa pinto, ang dumating ay ang tatay ni Ai King, na palaging sumisira sa magagandang bagay tuwing dumarating. Siyempre, mas mabuti kung hindi siya dumating, ngunit dahil nangyari na, ang dalawa ay walang magawa kundi sumunod. Masigasig na inanyayahan ng tatay ni Ai King si Bubay na umupo, ngunit malinaw na tuwang-tuwa siya sa paghihirap ng iba, gusto niyang bigyan ng presyon si Bubay. Sa pagkakataong ito, nagmadali si Ai King upang mamagitan, sinabing dahil sa mainit na panahon, Bubay ay naligo na rin. Biglang nakisali ang tatay ni Ai King, sinabing sira ang heater sa bahay niya, kaya maaaring manatili si Bubay dito ng ilang araw. Determinadong paghiwalayin ng tatay ni Ai King ang dalawa. Gusto pang manlaban ni Ai King, ngunit tinakot siya ng kanyang ama. Sa ilalim ng pag-atake ng tatay ni Ai King, unti-unting sumuko si Bubay, at sinabing gabi na, kailangan na niyang umuwi. Ngunit nang akma siyang tatayo, tinawag ulit siya ng tatay ni Ai King. May isa pa siyang tanong kay Bubay. Ang tatay ni Ai King ay open-minded, at ang kanyang impresyon kay Bubay ay hindi masama. Tinanong niya si Bubay tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap para kay Ai King. Nang marinig niyang ang sagot ni Bubay ay kasal, nalula si Ai King nang marinig niya ito. Hindi pa niya napag-iisipan ang tungkol dito, kaya sinipa niya ang binti ni Bubay. Sinabi ng tatay ni Ai King na gusto niyang bumisita sa kanilang bahay. Ito ang magiging unang pagkikita ng mga magulang ng dalawang panig. Nang marinig ito, naramdaman ni Ai King na pinipilit siya at hindi niya masundan ang kanilang ritmo. Labis na natuwa ang matanda nang marinig niyang may kasintahan na ang kanyang apo, kaya gusto na niyang umalis kaagad. Sa wakas, dumating na rin, sa pagkakataong ito, dumating si Bubay para dalhin ang kanyang lolo upang makilala ang mga magulang ni Ai King. Agad na nagdesisyon ang matanda nang marinig ito. Gayunpaman, sa unang pagkikita pa lamang, agad niyang sinabi ang tungkol sa kasal na ikinasamid ni Ai King. Ang ingay na ito ay umakit din sa atensyon ng matanda. Nagmamadaling sinabi ni Ai King na ayos lang, ngunit ang dalawang matanda ay tila lalong nagiging masigla habang nag-uusap na ikinatakot niya. Nagmamadali siyang kumindat kay Bubay at hiniling na pigilan nito ang kanyang lolo. Nagde-date pa lang siya at ayaw pa niyang magpakasal ng maaga. Gayunpaman, lalong nagkakasundo ang dalawang matanda habang nag-uusap na nagpapainip kay Ai King. Si Bubay ay nagkunwari na hindi nakarinig at nagbuhos pa ng tsaa para sa tatay ni Ai King. Marahil ay gusto niyang pabilisin ang proseso dahil natatakot siyang magbago ang isip ni Ai King at gusto rin niyang magkaapo na kaagad. Bagamat medyo nagulat, masayang tinanggap din ito ni Bubay. Ang kanyang mukha na tila walang kinalaman dito ay nagpahinto kay Ai King sa pagsasalita. Kinurot niya si Bubay ng malakas, gusto niyang pigilan nito ang kanyang lolo, ngunit nagkunwari si Bubay na wala siyang magawa. Nang makita niyang lalong nagiging katawa-tawa ang lahat, inisip ni Ai King na buhusan ng tsaa ang matanda upang makahadlang ng kaunti. Hindi niya alam na ang isang sinabi ng matanda ay ikinalula niya. Sa harap ng pag-aanak, ang pagbuhos ng tsaa ay maliit na bagay lang. Sinimulan na ng dalawang matanda ang pagpaplano para sa kanilang buhay sa hinaharap na nagpainip kay Ai King. Kinaladkad niya si Bubay palabas at tinanong kung mayroon ba siyang sinabi sa kanyang lolo. Masyadong mabilis ang nangyayari kaya nalula siya. Inosenteng umiwas si Bubay sa tanong. Sinabing gusto lang ng kanyang lolo na magpakasal siya ng maaga.
Ngunit naramdaman ni Ai King na masyadong nagmamadali, nilinaw niya ang kanyang pananaw. Ngunit napansin niyang tahimik si Ubay. Upang maging mas kaakit-akit ang kasintahan sa mata ng mga babae, espesyal siyang bumili ng gintong salamin para sa kanya. Sa kanyang hitsura, talagang kaakit-akit. Si Ubay naman ay mayroon ding sorpresang inihanda para kay Ai King. Sa gabi, lumabas siya na may hawak na kahon ng chocolate. Gayunpaman, pagkasabi pa lamang ni Ai King, bumaba na ang lahat, umaasa silang lalabas ang lihim na sorpresa. Nagtaka si Ai King nang makita ito, sinabing maaari silang kumain ng sabay-sabay. Gayunpaman, para sa maayos na pagpapatuloy ng plano, gumawa sila ng mga hindi kapanipaniwalang dahilan. Hindi rin nag-isip ng malalim si Ai King, dahil ito ang paborito niyang chocolate, kinain niya ito mag-isa, habang ang lahat ay nakatitig sa kanya. Ngunit nakakain na si Ai King ng ilang piraso at wala pa ring nangyayari. Nagtaka si Ubay, kinuha ang huling 2 piraso ng chocolate at pinag-isipan, ngunit malinaw na hindi niya matukoy kung alin. Nagbalak si Ai King na kumain pa kinabukasan, ngunit dali-daling sinabi ni Ubay na hindi maaari. Bagamat takot tumaba, ito ay mismong ipinakain ni Ubay, kaya kailangan niyang kainin. Ngunit pagkatapos kumain, wala pa ring nangyari, isa na lang ang natira, tiyak na iyon. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng kagalakan. Gayunpaman, pagkatapos kumain, tila may nakagat talaga si Ai King. Ang dahilan pala ay masyadong matamis ang chocolate at ang sorpresa ay naglaho ng walang bakas. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng tanong. Nagmamadali silang naghanap, ngunit wala talaga sa loob ang singsing na inihanda ni Ubay. Sa sandaling ito, tumawag ang empleyado ng chocolate shop. Doon lang nalaman ni Ubay na nagkamali siya ng kuha ng kahon. Nangangahulugan din ito na ang plano ni Ubay na mag-propose ay nauwi sa wala. Galit siyang nagtaas ng hinlalaki kina Juki at Sui. Dahil kaninang hapon, tiyak na nangako si Juki kay Ubay na huwag mag-alala at ipaubayan na lang sa kanya. Ang resulta ay nagkaroon ng ganoong kagulong insidente. Upang matubos ang kanilang pagkakamali, kinabukasan, nagplano na naman silang mag-propose. Naglakad-lakad si Ubay at Ai King sa maliit na kakahuyan. Nang makitang malapit na ang oras, gusto ni Ubay na hilahin si Ai King upang maglakad ng mas mabilis. Ngunit nakalimutan niyang dalhin ang super glue, nasira ang lubid at hindi sila makalakad. Naisip ni Ubay na ang planong ito ay hindi dapat mabigo, kaya binuhat niya si Ai King patungo sa lugar ng pagpopropose. Ngunit talagang napagod si Ai King, kaya nagpahinga silang dalawa sa upuan sa parke. Sino ang mag-aakala na si Ai King ang unang nag-propose kay Ubay? Natigilan si Ubay nang marinig iyon, hindi niya inaasahan ang ganoong sorpresa. Nang makita ito, inakala ni Ai King na hindi siya pumapayag. Nagmamadaling nagpaliwanag si Ubay at sumagot na pumapayag siya. Pagkatapos, kaagad niyang inilabas ang singsing na matagal na niyang inihanda. At tinanong si Ai King na magpakasal ka sa akin. Bigla niyang napagtanto, tila hindi na mahalaga ang mga paghahanda. Mas mahalaga ang isang salitang kaysa sa libu-libong maingat na paghahanda. Tutal, inaabangan ng nagmamahal sa iyo ang sandaling ito. Gustong-gusto ng babae na manatili ang kanyang kasintahan, kaya sinadya niyang huwag isara ang pinto. Talagang itinulak ng lalaki ang pinto at pumasok, at pagkatapos ay agad siyang niyakap. Tinanong ni Ai King kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit nahulog na si Ubay sa patibong. Ngayong gabi, tiyak na magkasama sila, masigla hanggang kinaumagahan. Maagang gumising si Ubay at tinitigan si Ai King hanggang sa magising siya. Sa ganoong titig, hindi maiwasan ni Ai King na mahiya. Nagparehistro sila ng kasal sa isang romantikong kapaligiran. Nang gabing iyon, si Ubay ay sabik na gustong mag-practice. Gusto na niyang turuan ng leksyon si Ai King kahit hindi pa siya nakakapagsipilyo, upang maintindihan niya kung ano ang isang ginoo bago ikasal at isang bastos pagkatapos ikasal. Ang mukha ni Ubay na nakakainis ay nagpamula kay Ai King. Ngunit wala siyang pakialam, kaagad niyang pinatay ang ilaw. Ngunit sa sandaling sisimulan na sana niya, tumawag ang kanyang lolo. Kinailangan niyang kumalma at sagutin ang tawag. Ngunit hindi alam ng kanyang lolo na naglalandian sila. Pagkatapos ibaba ang telepono, bumalik sa pagiging sutil si Ubay. Gayunpaman, si Ai King ay hindi rin nagpahuli sa pagiging mapaglaro. Yumuko siya at nakawala mula sa pagkakayakap ni Ubay. Ngunit malinaw na lalong nagiging masigla ang laro. Sa huli, hindi pa rin nakataka si Ai King sa paghabol ni Ubay. Mumiti si Ubay nang may masamang balak at inihagi si Ai King sa kama. Tinamasa nila ang sandali ng kaligayahan na para lamang sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, nagdao sila ng kasal. Pinangunahan ni Ubay ang best man team upang sunduin ang magandang babaeng ikakasal. Si Ai King pauwi. Sa sandaling ito, ang binata na nagpatibok sa puso ng maraming babae ay naghahanda ng magpakasal. Nagpakita siya sa isang eleganteng itim na suite na ikinahanga ng lahat ng mga lalaki. Hindi nila maiwasang purihin siya ng may matatamis na salita. Ang paglalarawan sa kanya bilang Bluebird mang-aakit ay kaagad na nagpabago sa ekspresyon ni Ubay. Siyempre, ito ay biro lamang ng mga kapatid. Lahat sila ay nagbigay ng mga puso at pinasigla siya. Si Ubay, na laging malamig at tahimik, ay masigla ring tumugon. Pagdating pa lang sa bahay, hinila na siya ng kanyang lolo upang maglaro ng mahjong. Kahit hindi siya marunong maglaro, dahil kasama niya si Ai King, natural na masaya siya. Gayunpaman, ang layunin ng matanda ay gusto niyang magsaya ang dalawa ng kaunti. Tutal, malapit na silang ikasal at hindi pa sila nakakapagsaya ng magkasama. Kaya, nakipagsabuatan ang matanda sa mga magulang ni Ubay na ibigay ang espasyo kina Ai King at Ubay. Napakaganda ng pakiramdam na ito, na wala ang lungkot sa buong araw. Pagkatapos, pinuri siya ng matanda bilang hulitian, napakalapit na ng kanilang malaking araw. Nang magising si Ubay, natapos na ng kanyang lolo ang pagdekorasyon ng bahay. Ngunit kahit sa araw
araw ng kasal, pinanatili pa rin ni Ubay ang kanyang gawi sa pag-jogging. Gayunpaman, may sariling intensyon din si Ubay. Inilagay niya ang isang bag ng candy sa kanyang bulsa. Nag-jogging habang nagbibigay ng wedding candy. Ang masayang ekspresyon na ito, marahil ay hindi na masama ang pagpapahayag sa mundo. Tutal, ngayon ang araw na uwi siya, kasama ang babaeng pinakamamahal niya. Si AI King naman ay napakaganda rin, ngunit hindi pa rin maitago ang kaba sa kanyang puso. Hindi lamang ito ang unang beses, kundi ito rin ang nag-iisa sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang makabalik si Ubay mula sa pag-jogging, labis na nainip ang kanyang lolo. Sinabi ng matanda na noong taong iyon, hindi siya natulog sa buong gabi at kung ikukumpara kay Ubay ngayon, talagang iba ang kanilang mga saloobin. Pagkatapos magsalita ng walang kabuluhan, inudyukan niya itong magpalit ng damit. Ngunit hindi niya inaasahan na sinabi ni Ubay na kailangan pa niyang maligo. Talagang masyadong mainitin ang ulo ng matanda, ngunit pagkatapos mag-isip, tila tama rin. Pagkatapos magpalit ng damit ni Ubay, akala niya ay makakakain na siya ng almusal. Ngunit pinigilan na naman siya ng mainitin ang ulong lolo at sinabihan siyang sunduin ang babaeng ikakasal. Nakasuot ng suit si Ubay at may hawak na bouquet, napakagwapo niya. Samantala, nang malaman ni AI King na darating na si Ubay, kinuha niya ang telepono at nakita niyang kumikinang ng husto si Ubay. Gayunpaman, sa sandaling aakma silang papasok, nakasalubong nila ang bridesmaid team na hindi rin nagpapahuli sa kagandahan. Nahaharangan ang pasukan, ang unang hakbang ay syempre ang red envelope, lahat sila ay humihingi ng red envelope para sa swerte. Nang makita ito ni Shenze, buong puso siyang naglabas ng isang red envelope. Sino ang mag-aakala na nang makita ng mga bridesmaid na isa lamang ito, nag-utos silang isara ang pinto. Labis na naiinip ang mga groomsmen, sa huli, nabigyan ang bawat isa ng red envelope kaya ginalampasan nila ang unang pagsubok. Ngunit pagkapasok pa lamang, may isa pang bridesmaid ang humarang sa daan. Nang makita ang kanyang nobya, kumpiyansang humakbang si Shenze. Bagamat ang tindig niya ay mabangis, bigla naman siyang naglambing. Gayunpaman, si AI King ay naghanda na ng 3 hamon. Ang unang hamon ay isang higanting mangkok ng noodles. Sa pag-aakalang walang dapat ikabahala, nagboluntaryo si Shenze na sumubok muna. Ngunit masyado siyang nag-isip ng simple, ang bawat bridesmaid ay may hawak na bote ng sili. Dapat silang manginig sa anghang bago sila sumuko. Ang amoy pa lang ay mabigat na. Ngunit sa ilalim ng pagsisikap ng mga groomsmen, sa wakas ay natapos din nila ang halimaw na ito at nagtamo ng limitadong edisyon ng labi sausage na ikinatawa ng husto ng mga bridesmaid. Susunod ay ang pangalawang hamon na nangangailangan sa kanila na kumain ng biskit ng magkasama, mouth to mouth. Dapat sabihin na si AI King ay marunong maglaro, puro birhen ang mga lalaki, ngunit naglaro siya ng ganoong nakakahiya. Gayunpaman, sila ay napakapalaban at nalampasan nila ang hamon. Pagkatapos, lahat ay pumunta sa lugar ng kasal. Bago magsimula ang kasal, binigyan ng matanda ang bawat isa ng malaking red envelope. Sanay na si Han Xiangyan Dekikiden sa pagpabor ng kanyang lolo, ngunit hindi maintindihan ni Ubay ito. Pagkaraan ng ilang sandali, kaagad na naintindihan ni Ubay, kung walang tulong ng kanyang lolo, marahil ang magkapatid ay nanatiling single. Sumunod ay ang kasal, sabay na ginawa ng dalawang magkasintahan ang seremonya. Ang groom ay napakagwapo, ang bride ay napakaganda. Ngunit ang pinakamahalaga pa rin ay ang puso na nagmamahalan. Gayunpaman, kaagad na naglaro ang ifi. Ang dalawang magkapatid ay nagbigayan kung sino ang unang magbibigay ng singsing na ikinatawa ng mga bisita sa ibaba. Mabilis na nagtanong ang Ify sa mga bride, ngunit sina Tongnian Edifnin at Lai King ay nagunahan na gawin ito, ganap na naiba sa kanilang dalawa. Tunay nga na hindi sila magkapamilya, hindi sila nagkasundo. Sa huli, sabay silang nagbigay ng singsing, ito ang pinakasagradong sandali sa kanilang buhay. Puno ng kaligayahan ang namamagitan sa kanila. Ang susunod ay ang paghahalik, ngunit malinaw na matagal nang sabik si Tongnian, bigla siyang sumugod, muntik nang ikahilo si Han Xiangyan Dekikiden. Tutal, isang siglo na niyang hinihintay ang kasal na ito. Sina Ubay at Lai King naman ay ganoon pa rin ang pagmamahal. Kung ikukumpara sa sigla ni Han Xiangyan at Tongnian, mas banayad ang kanilang halik. Umiyak ang matanda na nakaupo sa ibaba. Ang paglalakbay na ito ay hindi talaga madali. Sa pagtatapos ng kasal, sabay-sabay silang kumuha ng litrato. Umaasang magiging masaya palagi ang mga susunod na araw tulad ng sandaling ito. Si Tongnian Edifnin ay talagang isang matalinong mag-aaral. Malapit na silang mag-honeymoon, ngunit hindi pa rin nakakalimutang mag-aral. Ngunit hindi inaasahan, sa sumunod na sandali, biglang pumasok si Ubay at tinawag ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, si Shenze ay nagkamali ng bigay ng room key card na nagdulot sa dalawang groom na magkamali ng silid. Nakita ni Ubay na malapit na siyang mag-honeymoon, ang kanyang mukha ay puno ng kasiglahan at itinulak siya ng mga kapatid niya papasok sa silid. Ngunit bago pa makarating sa pinto ng silid, siya ay nag-alinlangan at pinasigla siya ng lahat. Ngunit nag-aatubili pa rin si Ubay, huminga siya ng malalim at humakbang papasok. Pagkasabi pa lamang ng asawa, nakita na niya si Tongnian Edifnin, ang sister-in-law. Nahiya si Ubay, nagmamadaling hinila ang kanyang damit at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tila may napagtanto siya. Ngunit sa sandaling ito, sumugod na rin ang mga kapatid upang magsaya sa silid tulugan at nang makita nila si Tongnian, lahat sila ay natigilan. Upang maibsan ang pagkamahiyain, agad silang nagpadala ng pagbati. Maraming tao ang dumating, ngunit wala si Han Xiangyan Dekikiden.
na ikinainis nitong yan. Sa pagkakataong ito ay nasa tamang silid na sila, ngunit nakasalubong na naman nila ang nakakainis na mga bridesmaid. Ang pagpapatuloy sa silid tulugan ay napakahirap, gusto lang nilang makipag-usap sa kani-kanilang asawa. Ang mga bridesmaid ay naghawak kamay at nagpasaya kay Lai King sa silid tulugan, nagkwento ng matagal na nagpainip kay Ubay. Pagkaalis ng lahat, agad niyang ikinandado ang pinto, hindi na maaaring maistorbo pa. Alam ni Lai King na uminom ng alak si Ubay nang walang kinakain, kaya nag-alala siya para sa kanyang tiyan. Gayunpaman, wala na sa isip ni Ubay ang bagay na iyon dahil may mas mahalaga pa siyang kailangang gawin.